master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 71 hanggang 80. Ang dakilang security guard. Kabanata 71, pagputol sa mga inapo. Tuwang-tuwa si Tyler Nash, at ang nakadroga na si Ruth Wilcox ay nakaramdam ng matinding init sa paghipo, na naglalabas ng banayad at nakalalasing na halimuyak. Ang pagdampi ng balat niya sa ilalim ng kamay niya ay lalong nakakagaan ng loob. Siyempre, naghanda rin siyang dalhin si Ruth Wilcox sa kanyang sikretong apartment, isang lugar na hindi niya karaniwang tinitirhan, ginagamit lamang kapag nang-aakit ng mga babae. At ang bahay niyang iyon ay kumpleto sa kagamitan sa pagre-record, pati na rin ang iba't ibang uri ng larwang sexual. Napakapero nitong couple na to. Inalalayan niya si Ruth Wilcox gamit ang isang kamay habang kinukuha ang mga susi ng kotse niya gamit ang isa pa, handa nang pumasok sa kotse. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang madilim na anino ang biglang sumulpat mula sa dulong bahagi ng paradahan. Bago pa man makapag-react si Tyler Nash, isang kamaungsing bigat ng palayok ang damapo sa kaliwang pisngi niya. Hindi nagpigil, nagpakita ng awa, o nag-aksaya ng kahit isang salita si Yusuf Zoc. Ang pagharap sa ganitong karumal-dumal na gawain ay nangangailangan ng malakas at walang humpay na pagpuksa. Kasabay ng isang putok, bagamat hindi ginamit ni Yusuf Zoc ang kanyang buong lakas, ang suntok ay nagpalipad sa napakatalong lalaki, ang kanyang ilong ay nabaluktot sa lakas ng suntok, at ang dugo ay bumulwak na parang bukal, habang siya ay natisod at bumagsak sa lupa na hindi makatayo. Walang malay na bumagsak si Ruth Wilcox sa lupa, may binubulong sa kanyang bibig. Gayunpaman, walang balak si Yusuf Zoc na pakawalan ng ganoon lang kadali ang napakapero. Mabilis niyang hinakbang palapit sa natumbang si Tyler Nash, at marahas na sinipa ang binti nito. Kasabay ng isang kalabog, agad na nabago ang hugis ng binti ni Tyler Nash dahil sa sipa, at sa gitna ng isang sigaw ng matinding sakit, muli siyang nawalan ng malay. Taksil, patuloy ni Yusuf Zoc, habang sinisipa ng malakas ang kabilang binti. Prak, nagising ang walang malay na si Tyler Nash dahil sa matinding sakit, at ang kanyang mga sigaw ay tumutusok sa hangin. Mamatay ka, baliw kang baliw. Sisiguraduhin kong hindi mo maipapasa ang mga jeans mo. Galit na galit si Yusuf Zoc. Si Ruth Wilcox ang diyosa sa kanyang puso, mabait at tapat sa kanya, at sumumpa siyang paprotektahan ito mula sa karagdagang kapahamakan. Tungkol naman sa pangalawang punto, ang apelyido ng walang hiya na ito ay Nash, at si Yusuf Zoc ay may hinanakit laban sa pamilyang Nash ng Shanghai Parker. Sa pagsasama-sama ng dalawang salik na ito, tila nawalan na siya ng lahat ng katwiran. Pagkatapos ng isang suntok at dalawang sipa, hindi pa rin nasiyahan, tinapakan niya ang kanyang ikatlong sipa diretso sa puwitan ni Tyler Nash. Sa isang bigla, sa pamamagitan ng kanyang telekinetic vision, nakita niya ang malambot na kalat na dinurog sa ilalim ng kanyang paa. Siyempre, ang malambot na kalat na iyon ay hindi ang mga bayag, kundi ang bagay na ginagamit ng mga lalaki para manakit, at ang dahilan kung bakit hindi niya inaapakan ang mga bayag ay dahil sa takot niyang mapatay ang Maniacs na iyon. Total, masyadong marupok ang bahaging iyon ng isang lalaki, kahit sa mga laban sa boxing, bawal ang mga itlog. Nakamamatay ang isang tama dyan. Umungol si Tyler Nash at muling nawalan ng malay. Sa ngayon, napansin na ng maraming tao sa parking lot ang sitwasyon, at ilang security guard ang tumatakbo papunta sa kanila. Binuhat ni Yusuf Zoc si Ruth Wilcox papunta sa kotse, mabilis na umatras, saka tinapakan ang gasolinahan, ang mga gulong ay tumutunog sa semento habang ang likurang bahagi ng kotse ay gumaganap ng perpektong pagdrift. Whoosh! Mabilis na umalis ang sasakyan. Pagpasok sa kotse, mabilis na kumalma si Yusuf Zoc. Seryosong bagay ang pagpapahirap kay Tyler Nash, tiyak na mabilis na kikilos ang pamilya Nash, at maging ang pulisya ng Shanghai ay mabilis na kikilos. Hindi magtatagal at haantong ang investigasyon sa kanya, at bago siya matagpuan o mahuli ng pulisya,
kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Ruth Wilcox. Sino ang mapagkakatiwalaan ko sa Shanghai? Mabilis na nag-isip si Yusuf Zoc, mabilis na inaalis ang kanyang sekretarya, ang kanyang mga kasamahan sa kumpanya, at maging sina John Acme at Clara Zoc. Sa wakas, napagpasyahan niya na ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa Shanghai ay si Ainsley McCann, ang flight attendant na nakilala niya sa eroplano. Mahusay na humatol si Yusuf Zoc sa kanyang pagkatao, tunay na tapat ang dalaga, at dahil maliit na pabor lang ang hihilingin niya rito na alagaan si Ruth Wilcox, malamang natutulong ito. Si Yusuf Zoc ang nagmaneho habang kinukuha ang kanyang telepono at mabilis na dinial ang numero ni Ainsley McCann. Gayunpaman, dahil sa isang malas, pinatay ang telepono ni Ainsley McCann. Lagot ka, mura ni Yusuf Zoc. Lumilipad siguro sa himpapawid si Ainsley McCann, kaya pala nakapatay ang telepono niya, wala siya sa Shanghai. At dahil wala siya roon, wala nang ibang available sa Shanghai. Aba, hindi naman ako agad mahahanap ng mga pulis. Maghanap tayo ng hotel at tumira tayo kay MS Wilcox. Maingat na nag-isip si Yusuf Zoc. Kung gusto siyang imbestigahan ng mga pulis, malamang hindi ito mangyayari ng ganito kaga. Ipapatira niya si Ruth Wilcox sa isang hotel, at pagkatapos ay gagawin niya ang kanyang pangunahing gawain pagkatapos itong gisingin. Maraming hotel sa magkabilang gilid ng kalyeng ito. Pagkatapos magmaneho ng mga 6 o 7 minuto, nagpark si Yusuf Zoc sa parking lot ng isang hotel, na unang lumabas ng kotse, at pilit na pinunit ang mga plaka ng sasakyan sa harap at likod, at inihagis sa trunk. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa kabilang panig ng kalye kung saan may 2 hotel, pumasok sa isa, at nag-book ng kwarto. Ang lalaking ito ay napakamaayos at metikuloso sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang casual at tila walang pusong kilos, siya naman ay talagang tuso. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil kahit mahanap pa ng pulisya at ng pamilya Nash ang kanyang sasakyan, hindi pa rin nila siya mahahanap. Kung matutuklasan ng mga pulis ang kotse niya, ipagpapalagay lang nila na sa hotel malapit sa parking lot siya tumutuloy, pero tiyak na hindi nila akalain na sa hotel pala siya tumutuloy sa kabilang kalye, kahit man lang sa maikling panahon. At iyon ay 1 oras ng pagpigil. Nang buhatin niya si Ruth Wilcox papasok ng hotel, mukhang naguluhan ang kaera ngunit hindi nagtanong ng kahit ano. Maraming kababaihan ang nalulong sa nightlife, at hindi maiiwasan, pagkatapos uminom ng busog kasama ang mga estranghero sa mga bar, umuupo sila ng kwarto. Kaya pamilyar na ang mga staff ng hotel sa eksenang ito. Mainit. Ang init ko. Habang kinakarga si Ruth Wilcox papasok ng kwarto, narinig ni Yusuf Zoc ang malalamok niyang boses. Sumisigaw siya tungkol sa init at mahinang sinusubukang punatin ang sarili niyang damit. Ito ang epekto ng nakapandidiring droga na ibinigay ni Tyler Nash, at sinimulan ng maghubad ni Ruth Wilcox. MS Wilcox, uminom ka ng tubig, inumin mo. Pagkatapos may higa si Ruth Wilcox sa kama, agad na kumuha si Yusuf Zoc ng 2 bote ng mineral water na ibinigay ng kwarto ng hotel, at kahit pumayag man o hindi si Ruth, ibinuka pa rin niya ang bibig nito at isinalin. Dahil nadroga siya, kinailangan niyang uminom ng tubig. Si Yusuf Zoc ay may dati ng karanasan sa lipunan at narinig niya na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang ganitong sitwasyon ay ang pag-inom ng tubig upang palabnawin at ilabas ang sangkap. Mainit. Matapos niyang ibuhos ang kalahating bote ng tubig sa lalamunan niya, sumisigaw pa rin siya tungkol sa pagiging mainit, at hindi niya namamalayang natanggal niya ang botones ng kanyang damit, na nagpapakita ng kanyang bra, at niluwagan din niya ang kanyang sinturon, na nagpapakita ng kanyang panty. Sus Mariosep, hindi naman sa ngayon ko lang nakita yan. Nagpa siya si Yusuf Zoc na gawin na lang ito at tinulungan si Ruth Wilcox na haburin ang lahat ng damit nito, kahit hindi ito naglakas loob na tanggalin ang bra o panty nito. Yusuf Zoc, tumigil ka na sa kadaldalan, ang sama mo, isang mapangarapan na boses ang narinig, parang isang mapang-akit na reklamo, at mahina pa niyang ikinumpas ang kanyang kamao. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas. Pwede ba? Nagulat si Yusuf Zoc. Akala niya ay gising na ito. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya namamalayang nasabi niya pala, marahil sa kaibuturan ng kanyang utak, naiisip niya ang pagdadaldal nito. Ano na ang dapat kong gawin ngayon? Hindi pa siya nagigising sa tubig,
At ang babaeng ito ay halatang nainom ng malakas na pampaganya. Sumulyap si Yusuf Zoc sa basang-basang panty ni Ruth Wilcox habang nakahiga ito sa kama. Basang-basa, tugon ng endocrine. Kuwit, kailangan ko bang gawin yung katulad ng sa mga nobelang tungkol sa martial arts, kung saan kailangan ng isang lalaki para kontrahin ang lason? Walang tigil na kumurap ang mga mata ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 72, Telekinesis Acupuncture. Malinaw, sa sandaling ito, desperadong nananabik si Ruth Wilcox sa kanyang subconscious, at posible pa nga ang isang aksidente. Oo, kung ang gamot na iyon ay masyadong makapangyarihan, kung hindi ito agad napapaalis, tiyak na makakasama ito sa kanya. Nakatitig si Yusuf Zoc sa katawan ni Ruth Wilcox at sa totoo lang, napakaakit niya sa sandaling ito. Sa kaharian ng mga hayop, ang ilang mga hayop ay napupukaw ang kanilang gana sa panahon ng pag-aasawa, at ngayon ay nasa ganoong kalagayan din si Ruth Wilcox. Kung siya ay sasakay sa kanyang kabayo at itataas ang kanyang sibat, ngayon, tiyak na aalis siya patungo sa gabi ng walang kalaban-laban. Hindi ko magagawa iyan. Biglang lumingon si Yusuf Zoc, hindi na tumitingin kay Ruth Wilcox, kundi mabilis na naglakad papunta sa banyo at masiglang kinuskos ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Isa siyang masamang tao, minsan ay hanggang buto, ngunit may ilang mga pamantayang moral na lagi niyang sinusunod. Dahil sa pananabik niya sa isang babae, maaari siyang makipagtalik sa isang threesome sa halagang $1,000, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, lalo na't naging mabuti sa kanya si Ruth Wilcox. Ang kanyang sinseridad at pag-aalaga ay isang bagay na hindi niya natanggap mula sa iba sa mga nakalipas na taon. Nagkimkim siya ng kakaiba at kakaibang pagmamahal para sa kanya. Minsan kailangan ng isang lalaki na magpakita ng responsibilidad, lakas ng loob, at kumilos na parang isang lalaki. Kung ang isang lalaki ay walang kinikilingan at hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa kanyang mga kilos, kung gayon ay hindi siya isang tunay na lalaki. Matapos mabasa ang kanyang mukha at piliting kumalma, kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono at pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, tinawagan ang numero ni Jerome Hart. Oo, ang numerong iniwan sa kanya ni Jerome Hart. Paano mo nalaman na kakauwi ko lang? Pagkakonekta ng tawag, narinig ko ang boses ni Jerome Hart. Kauuwi lang niya pagkatapos ng maghapong biyahe sa tren. Emergency po. Wala sa mood si Yusuf Zoc para makipag-usap ng kaunti at agad na nagsabi, MS. Si Wilcox ay nadroga. Hindi siya matino ngayon, at parang pagod na pagod ang katawan niya. Dapat ***** yan. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, muntik nang mapatalon si Jerome Hart sa kabilang linya. Anong klaseng bodyguard ka? Hinahayaan mong bigyan ng droga ang amo mo. Natatarantang sabi ni Jerome Hart. Tinatanong kita kung ano ang gagawin, may paraan ka ba? Sigaw ni Yusuf Zoc. Meron, huwag kayong magpanik, nasaan kayo ngayon? Alam ni Jerome Hart na hindi ito ang oras para sa paghihiganti, kaya mabilis niyang binago ang kanyang tono. Sa isang hotel, si MS. Nagsimula nang maghubad si Wilcox. Nakatayo si Yusuf Zoc sa pinto ng banyo, at nakita niya si Ruth Wilcox na ibinababa ang kanyang panty. Tubig. Bigyan mo siya ng maraming tubig ngayon din, bottled water, alam mo ba? Kahit 3 bote. At saka, nasa iyo ba ang silver needle na ibinigay ko sa iyo? Tanong ni Jerome Hart sa telepono. Meron ako nito. Mabuti, makinig ka ngayon, ang matapang na aphrodisiac ay nagpapasigla sa adrenaline, na nagiging sanhi ng pag-igting ng mga adrenal gland at nagpapataas ng pagnanasa at pandama. Tanggalin ang silver needle at tusukin muna ang kanyang huwayin acupoint. Nako, hindi huwayin acupoint. Mura ni Jerome Hart, ang Ginoo. Nasaan ang huwayin acupoint? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Kahit saan, hindi yan angkop. Hanapin ang kanyang Yangguan acupoint, Yaoyu acupoint, at ang spinal acupoint, magsimula sa 3 karayom. Paano ko malalaman kung nasaan ang mga acupoint na yan? Saan ko ba sila dapat hanapin? Sabihin mo sa akin kung may iba kang paraan. Agad na nag-alala si Yusuf Zoc. Wala siyang ideya tungkol sa mga acupoint, ang maling paggamot ay maaaring ikamatay pa ni Ruth Wilcox. Nako,
Ito na ang pinakamabilis at pinakamabilis na paraan ngayon. May computer ka ba sa kwarto mo? Pumasok ka sa QQ ngayon din, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang tatlong akupoint na ito, pagmamakaawa ni Jerome Hart, na mas balisa kaysa kay Yusuf Zoc. May computer. Sisimulan ko na yan ngayon din. Hindi ibinaba ni Yusuf Zoc ang telepono, sa halip, agad niyang binuksan ang computer ng kwarto at nag-login sa kanyang QQ account, na bihira niyang gamitin. Idagdag mo ako bilang kaibigan. Ibinigay ni Jerome Hart ang kanyang QQ number. Ipinasok ni Yusuf Zoc ang numero ng QQ at pinindot ang paghahanap, isang taong nagngangalang David Hart ang lumabas. Jerome Hart, David Hart. Nang may dagdag na nila ang isa't isa bilang magkaibigan, agad na nag-video call si Jerome Hart, at laking gulat ni Yusuf Zoc nang makitang boxer shorts lang ang suot nito. Yusuf Zoc, ito, ang diagram ng tatlong akupoint na sinabi ko sa iyo. Minarkahan ko na ang mga batik na iyan ng mga pulang bilog. Unang nagpadala si Jerome Hart ng diagram ng likod ng katawan ng tao gamit ang mga akupoint, at lahat ng tatlo ay nabilogan ng pula. Kasabay nito, sinimulan din niyang ayusin ang kamera, hinawakan ang isang bahagi sa kanyang baywang at sinabing, ito ang tinatawag na spinal acupoint, dito mismo. Madali lang itong mahanap. Ipares lang ito sa acupoint diagram at maaari ka nang magpatuloy sa pagtusok ng karayom. Natatakot ako, nang inig ang anit ni Yusuf Zoc habang sinasabi niya, paano kung mali ang pagkakalagay ko? Paano mo nahanap ang acupoint para kay Mr. Acme kung ganoon? Sinasabi mo na ba sa akin ngayon na hindi mo alam kung paano? Sigaw ni Jerome Hart. Agad na nawalan ng sasabihin si Yusuf Zoc. Ang paggamot kay John Acme ay isang bulag na pagtatangka at hindi naman talaga maaaring magkamali, ngunit naiiba si Ruth Wilcox. Kung ayaw mo talaga, pumunta ka na lang sa ospital. Alam ng mga doktor doon kung ano ang gagawin, buntong hininga ni Jerome Hart sa video. Subukan ko muna, huwag mo akong madaliin. Tumalikod si Yusuf Zoc at tumakbo papunta sa kama, ibinaliktad si Ruth Wilcox, naganap na walang saplot, at inipit siya sa kama, at kasabay nito, ang kanyang telekinesis ay umabot patungo sa lokasyon ng spinal acupoint. Ha, may acupoint talaga. Hindi pa niya ito napag-aralan noon at wala siyang naiintindihan tungkol sa mga acupoint, pero ngayong natukoy na ito ni Jerome Hart gamit ang pulang bilog, nang suriin ni Yusuf Zoc gamit ang kanyang telekinesis, malinaw niyang natuklasan na ang spinal acupoint ay isang puwang pala sa katawan. Ang kayarian ng katawan ng tao ay lubhang mapanlikha, na isang mahimalang aspeto ng lumikha. Kapag nahanap mo na, gumamit ka ng maikling karayom. Dahil unang beses mo palang magpa-acupuncture, hindi pwedeng masyadong mahaba, maglagay ka lang ng 5 sentimetro, paalala pa rin ni Jerome Hart, na hindi makita si Yusuf Zoc sa computer. Mabilis na kumuha si Yusuf Zoc ng maikling karayom, saka ipinikit ang kanyang mga mata, at gamit ang purong telekinesis, dahan-dahan niya itong itinusok sa spinal acupoint. Epektibo. Hindi inaasahan ni Yusuf Zoc na magtatagumpay siya sa unang pagsubok niya sa pagtusok ng karayom. Sa katunayan, ang kanyang telekinesis na sinamahan ng silver needle techniques ay walang talo. Ang hindi kayang gawin ni Jerome Hart, ay kaya niyang gawin. Gumana ito, at naging matagumpay. Aling acupoint ang susunod? Nasa sabik na tanong ni Yusuf Zoc, habang tumatakbo pabalik sa computer. Yung spinal acupoint, dito mismo, tumalikod si Jerome Hart kay Yusuf Zoc, iniabot ang isang gilid ng gulugad niya mula sa likod ng ulo. Nakuha ko. Agad na tumakbo pabalik sa kama si Yusuf Zoc at, wala nang pakialam sa pagiging angkop ng pagdidikit ng lalaki at babae, ay direktang sumakay kay Ruth Wilcox at nagpatuloy sa paghahanap ng spinal acupoint gamit ang kanyang telekinesis. Dahan-dahan niyang ipinasok ang maikling karayom, at nagtagumpay muli. Alin ang pangatlo? Ang Yangguan acupoint, sa itaas ng spinal acupoint, mga isang daliri lang ang layo, dito mismo, patuloy na pagpapakita ni Jerome Hart. Maingat na nagmasid si Yusuf Zoc bago tumakbong muli, mabilis na hinanap ang posisyon ng Yangguan acupoint at ipinasok ang ikatlong silver needle. Tama, kapag itinusok mo itong karayom, siya ay umihi. Puff! Bago pa matapos magsalita si Jerome Hart, nagsimulang umihi si Ruth Wilcox, na nakahiga at nakadapa. Ang tunog ng pagbulwak nito,
Agad na nababasa ang mga bedsheet. Nako, bakit hindi mo sinabi agad? Sa sobrang pagkadismaya ni Yusuf Zoc ay humirap siya. May ihi ba? Kung umihi siya, ibig sabihin ay matagumpay ito, kung hindi, ibig sabihin ay hindi tama ang punto. Mabilis na sabi ni Jerome Hart mula sa computer. Umihi nga siya, umupo si Yusuf Zoc sa harap ng computer, basang-basa na ng pawis. Hay nako, huminga rin ng malalim si Jerome Hart, pawis na pawis din siya sa likod ng computer. Kung gayon ayos lang. Kung iiwan mo ang silver needle sa loob, patuloy siyang magkakaroon ng urinary incontinence, pero hayaan mo siyang umihi. Kasama nito ang paglabas ng lason, paliwanag ni Jerome Hart. Kailan siya madyay gising? Muling nabalisa si Yusuf Zoc. Kung nagising si Ruth Wilcox sa sandaling ito, paano niya ito haharapin? Dapat natutulog na siya ngayon. Madyay gising siya bukas ng umaga. Hilahin ang silver needle pagkatapos ng 10 minuto, at pagkatapos ay ilapat itong muli pagkalipas ng 3 oras. Dalawang aplikasyon ang dapat gawin. Isa pa, dahil sa kanyang urinary incontinence, may dehydrate siya, kaya kakailanganin mo siyang bigyan ng mas maraming tubig. At, ipaabot ang aking pagbati sa ina ng taong nagpadroga sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 73, ang pangalan niya ay Yusuf Zoc. Nag-offline si Jerome Hart, at bago ito gawin, sinabihan niya si Yusuf Zoc na alaga ang mabuti si Ruth Wilcox, na sinasabing bibisitahin nito ang kabisera sa loob ng ilang araw. Matapos mag-offline si Jerome Hart, naging interesado si Yusuf Zoc na pag-aralan ang acupoint chart na ipinadala ni Jerome Hart. Ang silver needle acupuncture na ito ay isa talaga sa mga mahiwagang teknik. Gamit lamang ang 3 karayom, nabasa na ni Ruth Wilcox ang kanyang sarili at nakatulog pa, hindi na siya nagdulot ng gulo. Tunay ngang kaimahimalang nangyari. Noon pa man ay alam na niya na malalim ang medisinang Chino, ngunit hindi niya kailanman naisip na magiging ganito ito kahimala. Ito ba ang conception vessel acupoint? Habang tinitingnan niya ang chart ng acupoint, bigla niyang nakita ang lokasyon ng conception vessel acupoint, at ang lugar na iyon ay talagang medyo. Gayun din, hindi nakapagtataka na hindi pa tapos magsalita si Jerome Hart. Kapag may oras ako sa hinaharap, kailangan kong matuto ng acupuncture, desisyon ni Yusuf Zoc. Tuwing may oras siya, mag-aaral siya ng acupuncture. Kung mayroon man siyang hindi maintindihan, pwede niyang itanong kay Jerome Hart. Ang pagiging dalubhasa sa acupuncture ay parang pagkakaroon ng kasanayan. Kuwit. Samantala, habang inaalagaan ni Yusuf Zoc si Ruth Wilcox sa hotel, sa labas ng emergency room ng 411 hospital ng Shanghai, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon, kabilang ang mga tauhan ng pulisya at militar. Sa labas ng emergency room, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakadamit na parang isang mayamang babae ang umiiyak ng mahina habang maingat siyang inaalo ng isang grupo ng mga kababaihan. Naroon din si Knox Nash sa pinangyarihan, ngunit ng mga sandaling iyon, nangangati ang kanyang anit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang sitwasyon, at lalong hindi niya inaasahan na mabubugbog ng ganito katindi ang kanyang sutil na kapatid. Sabi ng mga doktor sa loob, nadurog ang pagkalalaki niya. Hindi na kailangang hulaan, kagagawan ito ng driver ni Ruth Wilcox, pero ang driver ni Ruth Wilcox ay masyadong malupit, hindi ba? Nagkakagulo na ngayon ang pamilya Nash, kahit hindi pa samipot ang pinuno ng pamilya, dumating na si Kevin Nash. Si Kevin Nash, ang biolohikal na ama ni Tyler Nash at ang kasalukuyang chairman ng Parker, ang may tunay na kapangyarihan. Siya ang ikalawang henerasyon ng family head ng pamilyang Nash, kinokontrol ang lahat, at inaayos ang lahat. Walang hanggan ang kanyang mga mapagkukunan, at mayroon siyang malawak na koneksyon sa lahat ng 3 kaharian ng politika, negosyo, at militar. Kuya, makakaasa ka, hinahanap na namin siya, sabi ng isang lalaking nagngangalang Xiao Jun, bayaw ni Kevin Nash, isang propesyonal na sundalo na may ranggong koronel. Gayunpaman, wala siya sa kanyang uniforme ng militar ngayon, casual lang ang damit, habang ang mga nakauniforme ng militar ay ang kanyang mga driver, pati na rin ang ilang deputy director mula sa ospital. Opo, Direktor Nash, huwag po kayong mag-alala. Seryosong tinutugunan ito ng komite ng munisipyo at ng gobyerno.
Tumawag lang si Kalihim General Chin para magtanong kung kumusta na ang tao, sabi ng isa pang taong nakasuot ng uniforme ng pulisya na may ranggong supervisor ng pulisya, malamang na may hawak na mataas na posisyon, posibleng sa antas ng koanihan. Salamat, harapin lang ang kaso ng normal, hindi na kailangan ng espesyal na pagtrato. Isa pa, pwede nang paalisan ang mga tao rito, mas mabuting huwag na itong lumaki pa, sabi ni Kevin Nash, na halatang matino naman. Bagamat inilarawan siya sa mga tsismis bilang mapang-api at matigas ang ulo, sa totoo lang ay tuso siya. Ayaw niya ng anumang espesyal na pagtrato dahil lang ayaw niyang madamay ang media, ayaw niyang malaman ito ng media. Ang mga ganitong bagay ay dapat na tahimik na harapin ng pulisya, nang hindi nakakakuha ng atensyon. Bukod pa rito, dahil sa kasalukuyang hinanakit ng lipunan sa mga mayayaman, malaking balita ito kung sakaling kumalat ito, at maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang negosyo. Sige, kung ganoon ay hindi na natin guguluhin si Direktor Nash, pinuri ng mataas na ranggong supervisor ng pulisya si Kevin Nash sa kung paano niya hinarap ang mga bagay-bagay, nauunawaan na mas makakabuti para sa kanilang kaso kung mas hindi kilala ang mga Nash. Nakipagkamayan siya kay Kevin Nash at saka umalis kasama ang mga pulis. Dajun, dapat ka na ring umalis. Hindi mabuti para sa iyo ang nandito, tandaan mo ang epekto, senyales ni Kevin Nash kay Xiao Jun na umalis na rin. Sige, seryosong tumango si Xiao Jun at tumalikod na para umalis. Pagkaalis ni Xiao Jun, malakas na tumama sa lupa ang tungkod ni Kevin Nash. Mayroon siyang pisikal na karamdaman, at umaasa siya sa kanyang tungkod para makagalaw. Gusto ko siyang patayin, bulong ni Kevin Nash habang nagngangalit ang mga ngipin. Oo, tumango ang isang maliit at matandang lalaking nakatangsut at saka tumalikod para bumaba. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam na niya ang gagawin. Kuwait, sa kwarto ng hotel, pinilit ni Yusuf Zoc si Ruth Wilcox na uminom ng 4 na bote ng tubig, at ang buong kwarto ay amoy ihi na ngayon. Napakasama nito na maging ang espasyo sa ilalim ng kama ay naging isang maliit na karagatan. Sobrang abala si Yusuf Zoc, kinailangan pa niyang buhusan siya ng tubig habang pinupunasan ang sahig at nililinis pa ang katawan niya dahil nababalutan din siya nito. Siyempre, sa panahong ito, nakapag-book na rin siya ng isa pang kwarto, dahil plano niyang ilipat doon si Ruth Wilcox pagkatapos niyang maibigay ang acupuncture. Hindi na talaga kayang tirahan ang kasalukuyang silid, at hindi niya maaaring ipaalam kay Ruth Wilcox ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Nandito sila. Ang bilis naman yan. Habang pinupunasan niya ulit ang sahig at nakatayo sa tabi ng bintana para manigarilyo, bigla niyang nakita ang ilang sasakyan ng pulis na may kumikislap na mga ilaw na huminto sa kabilang kalye, at mabilis na bumaba ang isang grupo ng mga opisyal, pinalilibutan ang kanyang Audi A6. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, nakitang normal lang sa mga pulis na mabilis na mahanap ang kotse dahil isa itong paupahang sasakyan, at ang mga mamahaling kotse na tulad nito ay may GPS tracking. Malamang na may paraan ang mga kumpanya ng pagpapaupa para mahanap ang kanilang mga sasakyan, at dahil kasangkot ang mga pulis, mas mabilis ang naging operasyon. Binalik ni Yusuf Zoc ang kurtina sa kanyang pwesto at lumingon upang sumulyap kay Ruth Wilcox. May kakaibang pag-aatubili na makikita sa kanyang mga mata dahil alam niyang hindi magtatagal at kakatok na ang mga pulis sa pinto. Hindi siya maaaring at ayaw niyang tumakbo. Kung gagawin niya iyon, tatawagan siyang pag-anti, kaya makapaghintay na lang siya. Siyempre, gusto rin niyang malaman kung anong uri ng ekspresyon ang makikita sa mukha ni Kevin Nash, ang matandang lalaking iyon, kapag nalaman na ng pamilya Nash ang tunay niyang pagkatao. Malamig na ngumiti si Yusuf Zoc, hindi nakakaramdam ng kahit kaunting takot. Aba, tapos na ang oras. Kung hindi pa nila ako nahahanap, isusuko ko na ang aking sarili. Naglakad si Yusuf Zoc papunta sa kama, dahan-daang tinanggal ang 3 pilak na karayom, pagkatapos ay mabilis na sinimulang tipunin ang mga damit at bag ni Ruth Wilcox, kasama ang kanyang malita na may dalang pera. Hindi niya nadala ang mga binili niyang jade artifacts, pero dala niya ang pera. Matapos magmadaling tulungan si Ruth Wilcox na magbihis, binuhat niya ito at lumabas ng silid. Pagkalipas ng 5 minuto, bumaba si Yusuf Zoc, naglakad patawid ng kalye, at lumapit sa isa sa mga sasakyan ng pulis. May driver sa loob, naninigarilyo,
at marahang tinapik ni Yusufzak ang bintana ng kotse. Habang bumababa ang bintana, nagtanong ang naguguluhang driver, kasama, ano ang maitutulong ko sa iyo? Hinahanap mo ako, di ba? Ako ang may-ari ng kotseng iyan, turo ni Yusufzak sa A6 sa parking lot. Wang Tim, sumuko na ang lalaki. Agad na tumawag ang driver sa radyo, at mabilis ding lumabas ng kotse para lapitan si Yusufzak. Pagkatapos ay itinaas ni Yusufzak ang kanyang mga kamay at ipinatong ang mga ito sa kotse, habang kinakapkapan siya ng driver at pagkatapos ay pinusesan ang mga kamay sa likod niya, habang bumubulong, "Bata, nasa malaking problema ka." "Alam ko," tumanggo si Yusufzak. Swoosh! Isang grupo ng mga tao ang tumakbo palapit, isa sa kanila na nakasimpleng damit ang naunang lumapit kay Yusufzak at sa driver, at agad na nagtanong, "Ano ang pangalan mo? Taga saan ka?" "Yusufzak, mula sa Shandong." Huminga ng malalim ang lalaking nakasimpleng damit, "Siya ang tamang tao, kunin mo siya, sumakay ka sa kotse." Habang dinadala si Yusufzak sa sasakyan ng pulis at dinadala sa istasyon, nakatanggap si Kevin Nash sa 411 hospital ng tawag mula sa matandang lalaking nakatangsut, "Sir, sumuko na po ang tao at nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan." Siya ay isang lalaking taga Shandong na nagngangalang Yusufzak. Tao sa Shandong, si Yusufzak. Napataas ang kilay ni Kevin Nash nang marinig ang mga salitang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 74, Lahat ng Lobo. Tao sa Shandong, Yusufzak. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang napataas ang kilay ni Kevin Nash na nasa ospital. Siya ba iyon? Naging komplikado ang mukha ni Kevin. Nag-isip sandali ang lalaking nakatangsot at sinabing, "Hindi pa ito tuluyang nakumpirma, pero sa palagay ko ay hindi pa." Isa itong napakalaking pagkakataon. "Ulitin mo lahat ng alam mo tungkol dyan kay Yusufzak," utos ni Kevin. Habang naglalakad papunta sa gilid ng pasilyo, lumalalim ang boses niya. Ayon sa impormasyon mula sa pulisya, itong si Yusufzak ang driver ni Ruth Wilcox, ang presidente ng Fengdu Group. Dumating siya sa Fengdu mahigit isang buwan na ang nakalilipas, nagsimula bilang isang gwardya at pagkatapos, sa kung anong dahilan, naging driver ng presidente. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, huminga ng malalim si Kevin Nash, kung gayon, siya nga pala. "Oo, dapat nga, kung hindi ay hindi sana siya nanakit ng ganito kalakas," sagot ng lalaking nakatangsot. Tahimik si Kevin Nash, at hindi rin nagsalita ang lalaking nakatangsot. Ang tawag sa telepono ay nauwi sa maikling katahimikan. Pagkalipas ng halos 3 minuto, biglang sinabi ni Kevin Nash, "Puntahan mo siya, at habang ginagawa mo yan, itigil mo na ang kaso." "May mensahe ka ba para sa kanya?" Maingat na tanong ng lalaking nakatangsot. "Sabihin mo sa kanya, sa pagkakataong ito ay hindi ko na siya pinatay dahil sa kanyang ina, ngunit sa susunod, mas gugustuhin ko na siyang pilayin. At saka, nagbago na ang isip ko, hayaan mo na siyang mag-isa." Sarado na sa kanya ang pinto ng pamilyang Nash habang buhay. "Kumusta naman ang pangalawang batang Panginoon?" "Ako na ang bahala," sabi ni Kevin Nash bago ibinaba ang telepono. Paulit-ulit na nanginginig ang kanyang mga pisngi, tanda ng kanyang galit. Galit na galit talaga siya, pero hindi niya magawang ilabas iyon. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas, halos 2 buwan na ang nakalilipas, personal niyang binisita si Yusufzak minsan. Ika-7 araw iyon pagkatapos mamatay ang ina ni Yusuf. Ngunit pagkatapos lamang ng isang pagkikita, nawala si Yusuf, kaya't mula noon ay naghanap na siya. Ang hindi niya inaasahan ay bago pa niya mahanap si Yusuf ang magkukusa na guluhin siya. Walang hiyak ang anak, malakas na inihampas ni Kevin Nash ang kanyang tungkod sa lupa bago tumalikod para bumaba. Tunay nga, sa paningin ni Kevin Nash, si Yusuf ay isang walang muwang na anak. Si Yusuf ay kanyang anak, ang lahi ng pamilyang Nash. Ngunit ang ina ni Yusuf ay nagmula sa isang hindi gaanong kagalang-galang na pamilya. Masasabi pang ang bahagi siya ng Demiman. Noon, isa lamang itong pakikipagrelasyon sa ina ni Yusuf, at hindi niya inaasahan na seseryosohin ito nito at palihim na isisilang ang kanyang anak. Ayaw niya sa bata, at noong mga panahong iyon ay naisip pa niya ang pagpatay.
Ang pakikisama sa ina ni Yusef ay nagdulot ng mantsa sa kanyang buhay, dahil nakikipaglaban siya para sa kapangyarihan sa loob ng angkan. Malaki sana ang naging disbentaha para sa kanya kung sinamantala lang ng iba ang sitwasyon. Kaya, ang pinakamahusay na solusyon ay ang mawala ang ina ni Yusef sa balat ng lupa. Gayunpaman, nang magdesisyon na sana siyang patayin ang ina ni Yusef, tila may naramdaman ito at naglaho, nakailag sa kanya sa kabila ng kanyang malawakang paghahanap. Hanggang 2 buwan na ang nakalilipas, nang makatanggap siya ng liham mula sa ina ni Yusef bago ito namatay. Mahaba ang liham, na nagpapahayag ng kanyang kahilingan na kilalanin ni Yusef ang kanyang lahi. Pagkatapos, sa araw ng ika-7 anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Yusef, nakilala niya si Yusef sa sementeryo. At sa unang tingin pa lang, alam na niyang anak niya si Yusef, dahil kamukha niya ang matandang lalaki noong kabataan niya, isang pagkakahawig na lampas sa henerasyon. Bilang isang malaking angkan, syempre, umaasa ang pamilyang Nash ng kasaganaan sa kanilang mga inapo. Noon, hindi siya ang chairman ng kumpanya at maraming alalahanin, ngunit ngayon ay wala na siya, kaya gusto niyang ibalik si Yusef sa Shanghai. Kaya lang, noong panahong iyon, si Yusef ay lubhang rebelde, hindi sila magkasundo at halos hindi nakapagsalita ng 3 pangungusap bago umalis si Yusef. Nang magpadala siya ng mga tao upang hanapin muli si Yusef, tulad ng kanyang ina, ay nawala ng walang bakas. At nang marinig niya muli ang tungkol kay Yusef, iyon ay dahil nabali ni Yusef ang binti ng kanyang pangalawang anak at sinira ang kinabukasan ng kanyang pangalawang anak. Napakalupit, ang walang awang anak na ito ay masyadong malupit, may nagkikimkam na mga ambisyon. Kaya sa sandaling iyon, napagdesisyonan niya na kahit magmakaawa ng nakaluhod ang walang galang na anak na ito na bumalik sa pamilya Nash, hinding-hindi siya papayag. Ngayon, hindi na niya itinuring si Yusef bilang sarili niyang anak at mayroon pa ring dating pagmamahal para sa ina ni Yusef. Hindi rin niya lubos na maduraj ang loob ni Yusef. Kung ibang tao lang iyon, siguradong patay na sila. Kuwait. Samantala, sa isang silid ng interogasyon sa tanggapang pansangay sa Shanghai, si Yusef Zok, na nakaposas ang mga kamay, ay sumasailalim sa pagtatanong tungkol sa kanyang motibo sa krimen at sa mga partikular na detalye ng pag-atake. Hindi sinabi ni Yusef sa pulisya na ito ay dahil sa droga ni Tyler Nash kay Ruth Wilcox, dahil ang pagbubunyag nito ay tiyak na magdudulot din ng pagkakasangkot kay Ruth, at ayaw niyang madala ito sa kaso. Kaya, ang tugon niya ay simpleng hindi niya kanais-nais si Tyler Nash. Mabilis na na-access ng pulisya ang mga file ng rehistrasyon ng kanyang sambahayan at nalaman ang tungkol sa kanyang 2 naunang detention. Gayunpaman, habang patuloy ang pagtatanong ng mga pulis, isang babaeng opisyal ang pumasok at may ibinulong sa 2 nag-iimbestiga. Tumayo ang mga nagtatanong, at pagkatapos ay pumasok ang isang matandang lalaking nakasuot ng tangsot, mga 60 taong gulang. Sumara ang pinto ng silid ng interogasyon, at ang lalaking nakatangsot ay naupo sa tapat ni Yusef. Magkikita tayong muli, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Tunay nga, nakita na ni Yusef ang matandang ito dati, mahigit 1 buwan na ang nakalilipas, sa puntod ng kanyang ina, kung saan sinamahan ng lalaki si Kevin Nash. Paano ako balak pakitunguhan ni Kevin Nash? Mahinahong tanong ni Yusef. Ginoo, Nash, may hiniling ako sa iyo na magsabi ng ilang salita, huminto ang lalaking nakatangsot, saka nagpatuloy, Mr. Sabi ni Nash, sa pagkakataong ito, patatawarin na kita alang-alang sa iyong ina, ngunit hindi na dapat magkaroon ng susunod. Sa buhay na ito, isa lang ang pagkakataong mayroon ka. Sana ay maging maayos ang iyong pag-uugali. Iyon lang ba? Pang-iinis na sabi ni Yusef, habang ang kanyang bibig ay kumukunot sa isang malamig at mapanghamak na ngiti. Oo, at saka, mula ngayon, wala nang pakialam ang pamilya Nash sa'yo. Hindi nakikilalanan ni Nash ang pag-iral mo, gayon din ang pamilya Nash. Pasensya na, ang apelyido ko ay Zok. Malamig na tumawa si Yusef, ang ama ko ay si Felix Zok, ano ang kaugnayan ko sa pamilyang Nash, kahit kalahating sentimo lang. Kung iyan ang iniisip mo, mabuti. Tumayo ang lalaking nakatangsot, tumingin kay Yusef muli, at sinabing, tandaan mo, minsan lang ito. Ayokong maging masyadong malupit dahil ang tindi ng ugali ni Mr. Lampas na lampas sa iyong imahinasyon si Nash.
May mensahe rin ako para sa kanya, sabi ni Yusef sa matandang lalaking nakatangsuit, walang makakakontrol sa gagawin ko, at hindi gagana sa akin ang mga banta niya gaya ng apelyido niyang Nash. Sige, ihahatid ko na ang mensahe mo, sabi ng lalaking nakatangsuit, tumango bago tumalikod at naglakad palabas. Di nagtagal pagkaalis ng lalaking nakatangsuit, bumalik ang ilang pulis at nagpakita ng kasunduan para pirmahan ni Yusef at idiin ang kanyang thumbprint. Ang nilalaman ng kasunduan ay hindi sasampahan ng mga kasong kriminal ang pamilyang Nash, ngunit kinakailangan ang 1 milyon na kabayaran para sa iba't ibang gastusang medikal, at may nagbayad na para sa kanya. Formalidad lamang ang lahat, ang proseso para mapalaya si Yusef. Sa loob ng wala pang 20 minuto, pinalaya si Yusef. Mabilis siyang pumasok at ganoon din kabilis umalis. Ang kahusayan ng pamilya Nash ay hindi kapanipaniwala, at nakababahala, at binigyan siya ng pulisya ng berdeng ilaw sa buong proseso. Sabi nga sa kasabihan, kung wala ang masa, hindi mag-iimbestiga ang mga opisyal. Nakasaad sa kasunduan na 2 tao lang ang nag-away habang lasing, at sapat na ang pagbabayad sa mga gastusang medikal. Kaya ibinasura ng pulisya ang kaso, at wala nang natitirang kriminal na record. Namangha si Yusef sa kapangyarihan at impluwensya ng pamilyang Nash, ngayon, tunay niya itong nasaksihan mismo. Siyempre, lalong bumigat ang pasanin sa puso ni Yusef. Habang mas malakas ang angkan ng Nash, mas lalo siyang nasasakal. Lihim na tinawag siya ni Kevin Nash na isang lobo na may mabangis na ambisyon, ngunit sa sarili niyang puso, nakita ni Yusef si Kevin Nash bilang isang lobong nakadamit tupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 75, Nawawalang Mukha. Ma'am, habang tumatagos ang sikat ng araw sa mga kurtina at sumisinag sa mukha ni Ruth Wilcox, mahina siyang humajijek, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay bago iminulat ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanyang tingin ay ang mukha ni Yusef Zoc, na ilang beses na niyang napapanaginipan, na nakaupo sa tapat niya sa sofa habang may ngiti sa labi. Nagulat si Ruth Wilcox at agad na tumingin sa sarili niyang kasuotan. Nang tumingin siya sa ibaba, laking gulat niya nang makitang suot niya nga ang damit niya, kahit medyo magulo, pero nakasuot pa rin sa katawan niya. Nasaan ito? Napagtanto niya na ang kwartong ito ay hindi ang dating kwarto ng hotel, kasabay nito, idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang noo, pilit na inaalala ang lahat ng nangyari kahapon. Ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti ng matagal, ang tanging naalala niya ay ang eksena ng hapunan kasama si Tyler Nash. Ibang hotel na naman ito, na parami mo ang nainom kahapon, kaya kita dinala rito, nakangiting sabi ni Yusef Zoc. Napakarami ko bang nainom? Nagulat si Ruth Wilcox, at agad na nagbago ang kanyang kutis. Naalala niya na nahihilo siya nang malapit nang matapos ang pagkain kagabi. Pero paanong ang pagkahilo lang ang dahilan kung bakit siya nalasing ng husto at wala siyang kaalam-alam sa nangyari noong nakaraang gabi? Bigla siyang nakaramdam ng takot. Maaari kayang may kung ano sa alak kahapon. Binigyan ba siya ng droga ni Tyler Nash? Hindi siya tanga, sa kabaligtaran, siya ay napakatalino, at karaniwan ay mayroon siyang mahusay na tolerance sa alkohol. Imposibleng sa sobrang kalasinggan niya ay wala siyang kaalam-alam sa nangyari, imposibleng makatulog siya nang walang kaalam-alam buong gabi. Tiyak na may nangyari, pero wala siyang ideya kung ano iyon. Antong hininga siya ng malalim at sumulyap kay Yusef Zoc, sabay sabing, mauna ka nang lumabas, gusto kong mapag-isa muna. Sige, hihintayin kita sa 2nd palapag, nandito ang restaurant sa 2nd palapag. Tumayo si Yusef Zoc at lumabas, wala pa ring sinasabi, ang totoo ay ayaw niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa nakakahiyang kalagayan nito kagabi. Kung talagang sinabi niya sa kanya ang tungkol dito, tiyak na hindi niya ito kakayanin. At nang akmang tumalikod at lumabas ng silid si Yusef Zoc, mabilis na hinubad ni Ruth Wilcox ang kanyang sinturon at sinimulang ibaba ang kanyang pantalon. Nang may baba na niya ng kalahati ang kanyang pantalon, natigilan siya, nanginginig ng husto ang buong katawan niya. Nakita niya ang kanyang panloob, pero, ang kanyang panloob ay nasa loob palabas. Nanginginig, napagtanto niyang ang tanging paliwanag ay may ibang taong nagsuot sa kanya ng kanyang panloob. Ang dahilan kung bakit niya hinuhubad ang kanyang pantalon ay para tingnan ang kanyang sarili,
kaya naman niyaya niya si Yusuf Zoc na umalis. Agad na tumulo ang kanyang mga luha, ngunit nagngingit-ngit siya at hinubad ang kanyang panloob, isang tiningnan ang kanyang sarili, ang mga kumot, at anumang kain na hinala. Pero isa siyang dalagang hindi pa nakakasama ng lalaki, paano siya magkakaroon ng karanasan sa mga ganitong bagay? Matapos ang mahabang inspeksyon, wala siyang maisip na solusyon. Walang tigil sa pagbagsak ang kanyang mga luha, umiikot ang kanyang ulo sa pagkahilo. Tuluyan siyang naligaw ng landas at hindi alam ang gagawin. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo, binuksan ang shower, at nagsimulang magkuskos ng sarili ng paulit-ulit. Hindi maaaring kay Yusuf yan, dapat kay Tyler Nash yan. Ano nga ba ang nangyari? Kailangan ko siyang tanungin. Hindi niya namamalayan, nagtiwala siyang hindi gagawin ni Yusuf Zoc ang ganoong bagay. Isa pa, hindi si Yusuf ang nagdroga sa kanya, kaya malamang si Tyler Nash ang may ginawa sa kanya, pero kung may ginawa man ito o wala, hindi niya talaga masabi. Tumakbo siyang palabas na hubot-hubad, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang kanyang bag, inilabas ang kanyang telepono, at tinawagan si Yusuf Zoc. Yusuf, umakyat ka, paus ang boses niya, parang may narinig siyang umiiyak mula sa ilong. At nang marinig ang boses niya, nagulat si Yusuf Zoc at agad na tumakbo paakyat sa hagdan, kahit kaka-order lang niya ng almusal. Phew, nasa kanya ang room card, kaya't ini-swipe niya ito at direktang itinulak ang pinto pabukas. Sa sandaling iyon, binalot na ni Ruth Wilcox ang sarili sa kumot, nanginginig ng malakas. Basang-basa ang buhok niya, basa ang sulok ng kama, at maraming basang bakas ng paa sa sahig. Ms. Wilcox, anong nangyari sa iyo? Nabigla si Yusuf Zoc sa magulo na kalagayan ni Ruth. Sumulyap si Ruth kay Yusuf nang walang pakialam, sasabihin mo ba sa akin ang totoo? Ano nga ba ang eksaktong nangyari kagabi? Huwag mo akong linlangan, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Sandali na natigilan si Yusuf, at agad na napagtanto na si Ruth ay tiyak na. Siguro may naramdaman siya, napansin niyang may mali sa katawan niya. Tahimik na tumayo si Yusuf ng ilang sandali, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, siguro'y binigyan ka ni Tyler Nash ng droga. Oo, at pagkatapos ano? Gaya nga ng hinala niya. Kung hindi sana siya lasing ng ganito. Kung gayon, binali ko ang mga binti niya, at pagkatapos noon, dinala kita rito. Siya ba ay, may ginawa ba siya sa akin? Sa akin, tumingin si Ruth kay Yusuf nang may pag-aalala, hindi kumukurap ang mga mata. Hindi, noong tinulungan kanya palabas ng restaurant, binugbog ko siya, tapos ikaw. Wala namang nangyari sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Nagsisinungaling ka sa akin. Biglang sumigaw si Ruth, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Wala naman talaga siyang ginawa sa'yo, at hindi ko hahayaang may ibang gumawa ng kahit ano sa'yo. Nandito ako, at walang sino man ang hahawak kahit isang hibla ng buhok mo. Malakas na sabi ni Yusuf. Wuhuu, pagkarinig sa mga salita ni Yusuf, biglang napaluha si Ruth, nagsisinungaling ka sa akin, kung wala siyang ginawa sa akin, paanong nakasuot pa ng panloob ang damit ko? Agad na natigilan si Yusuf. Siya ang nagbihis sa kanya kagabi, at dahil walang oras, dali-dali niya itong isinuot sa kanya, kaya paano niya malalaman kung ang panloob ay nasa loob o wala? Ito, Ms. Wilcox, huwag kang umiyak, Nakatayo roon si Yusuf, lubos na nahihiya, hindi alam kung uupo o tatayo, at tiyak na hindi siya nang ahas na lumapit sa kanya. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Ruth sa pagitan ng mga hikbi, at kahit hamupa na ang kanyang pag-iyak, patuloy pa rin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Dama pa si Yusuf sa sofa, binuksan ang isang bote ng tubig, ininom ito ng sabay-sabay, at saka tinitigan si Ruth ng blanko bago sinabing, walang laman ang panloob mo dahil isinuot ko sa iyo ng ganoon. At saka, gusto kong marinig kung ano ang susunod na nangyari. Wala nang pakialam si Ruth sa maliliit na detalyeng iyon, kung nakabihis man siya, malamang si Yusuf ang nagbihis sa kanya. Gusto niyang malaman kung may nangyari ba sa kanya. Sige, ikukwento ko ang buong pangyayari minsan, pero huwag kang magalit pagkatapos. Alam ni Yusuf na kailangan niyang magpaliwanag,
kung hindi ay baka tumalon lang ang babaeng ito mula sa bintana. Tumanggaw si Ruth at patuloy na pinagmasdan siya ng may pag-aalala. Kagabi, habang hinihintay kita sa parking lot, tinutulungan ka ng walang hiyang si Tyler Nash pababa, at sa sobrang kalasinggan mo ay wala kang alam. Pakiramdam ko ay may mali, kaya sumugod ako palapit, binali ang dalawa niyang binti, at saka kainilayo mula sa parking lot papunta sa hotel na ito. Noong una, nagbukas kami ng kwarto sa tabi namin, pero pagkatapos, ang reaksyon mo sa gamot. Nagsimula ng umusbong. Nang makarating si Yusef sa puntong ito, sumulyap siya sa kanya at sinabi sa mahinang boses, malamang ay binigyan ka ng aphrodisiac. Sumisigaw ka tungkol sa kung gaano kainit at nagsimulang maghubad ng damit mo, at pagkatapos. Natatakot akong baka may mangyari sa iyo, kaya binigyan kita ng 3 karayom ng acupuncture, silver needle, huwag mong intindihin ng mali. At pagkatapos ng 3 karayom, ikaw. Ubo-ubo, pwede bang huwag na natin itong pag-usapan? Biglang tumangala si Yusef at sinabing, sabihin mo nga sa akin, tanong ni Ruth habang nakanganga ang mga ngipin. Pagkatapos ay nawalan ka ng kontrol sa iyong pantog. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang katabing kwarto. Basang-basa ang kama dahil sayo. Kinailangan kitang bigyan ng 4 na bote ng tubig, tuwang-tuwa ka na sa dehydration. Nang ligtas ka na, dinala kita sa silid na ito, at pagkatapos, sa takot na mapahiya kapag kagising mo, binihisan kita. Para lang malaman na ginawa ko pala iyon ng buong puso. Matapos marinig ang salaysay ni Yusef, tuluyan nang nawalan ng malay si Ruth. Hindi naman siya sinaktan, pero ganun pa rin. Siya ay nagkaroon. Nakakahiya talaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 76, hindi na kayang mawalan ng mukha. Tuluyan nang nabaliw si Ruth Wilcox. Sinabi ni Yusef Zoc na mayroon siyang kawalan ng kontrol sa pag-ihi. Sinabi ni Yusef Zoc na basang-basa ang kama sa katabing kwarto. Sinabi ni Yusef Zoc na siya ang tumulong sa kanya na isuot ang kanyang mga damit at panloob. Habang iniisip ni Ruth ang lahat ng ito, nakaramdam siya ng pagnanais na mamatay, hindi na niya kaya, pakiramdam niya ay labis siyang napahiya, nakakahiya talaga. Paano niya haharapin si Yusef Zoc pagkatapos nito? Gayunpaman, habang siya ay nababaliw, nakaramdam din si Ruth Wilcox ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa at init sa loob niya. Naiisip niya ang eksena sa guest room ng mga oras na iyon. Yung tipong tumitibok at mainit na larawan. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, nagdulot din ito ng walang katapusang mga pangarap. Ang hindi siya nadungisan ni Tyler Nash ang pinakamalaking ginhawa niya, ngunit ang makitang hubad ni Yusef Zoc ang kanyang sarili ay nagdulot din ng kakaibang pagmamahal sa kabila ng kanyang kahihiyan. Matapos ang napakaraming araw ng pakikipag-ugnayan kay Yusef Zoc, kinailangan niyang aminin na gusto niya ito. Napakaprangka niya, tunay na lalaking lalaki. Siyempre, ang pagkagusto, na ito ay pagkagusto lamang, at hindi ito maituturing na pagmamahal. Tungkol ito sa pagpapahalaga sa kanyang katapatan, sa kanyang walang inaalala na saloobin, at sa pagkagusto sa kanya bilang isang tao. At si Yusef Zoc, pagkatapos ng napakaraming taon, ang unang lalaking napalapit sa kanya. Kapag nasa paligid siya, maaari siyang mag-relax, maging maluwag sa loob, at makipagtalo at makipag-alitan pa sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi niya maisip noon. Pero ngayon, natural lang iyon, at ang kanilang relasyon ay lumala na. Isang bagay na hindi niya mismo kayang ilarawan o intindihin ng malinaw. At pagkatapos makinig sa mga salita ni Yusef Zoc ngayon lang, siya ay napahiya. Oo, at napahiya, ngunit hindi siya malungkot o natatakot. Gayunpaman, kung mababaliktad ang sitwasyon, kung si Tyler Nash o sinumang ibang lalaki ang nakakita sa kanya na basang-basa kagabi, tumulong sa kanya na maglinis, tumulong sa kanya na magsuot ng panloob, malamang ay ayaw na niyang mabuhay pa. Sa harap ng ibang mga lalaki, maaaring nakakahiya talaga, ngunit sa harap ni Yusef Zoc, lalo lamang siyang nahihiya. Iyon ang nasa isip niya ngayon. Sumigaw siya ng malakas, hindi dahil sa gusto niyang iwasan ang pangungutya ni Yusef Zoc kundi para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ms. Wilcox, tumigil ka na sa pagsigaw. Wala akong nakita kagabi. At saka, dinurog ko ang kupol na yan,
Napaupo si Yusuf Zoc sa kama habang pabagsak na umuugong, malungkot na sinabi, kaya, baka ako ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasunduan natin ni Parker. Ang lakas ng loob mong sabihing hindi mo nakita, kahit na labis na nag-aalala si Ruth sa kasunduan kay Parker, mas mahalaga sa kanya ang sarili niyang katawan. Kaya, habang nakabalot ng kumot, bumangon siya at sinuntok ang likod ni Yusuf Zoc. Hoy, tigilan mo nga ako sa pagbangga, wala ka namang suot na pangilalim, anong klaseng tapang ito, lumingon si Yusuf Zoc, at nanlaki ang mga mata niya dahil si Ruth Wilcox, ang babaeng ito, ay nakabalot lang pala ng kumot at hubad na hubad. Pagkatakbo niya palabas ng banyo, tinawagan niya agad si Yusuf Zoc, at mabilis itong umakyat, kaya wala na siyang oras para magbihis. Kaya, kumot lang pala iyon. Pero nang simulan niyang ikuyom ang kanyang mga kamao, natural na natanggal ang kumot. Yusuf Zoc, papatayin kita, wuhuhu. Binubuli mo ako, wuhuhu. Binalot muli ni Ruth Wilcox ang sarili sa kumot, humahagulgol ng mapait, nanginginig ang katawan sa hikbi. Pakiramdam niya ay labis siyang napagkamalan. Ms. Wilcox, nagkamali ako. Kung gusto mong maibsan ang galit mo, dukitin mo ang mga mata ko. Hindi magaling si Yusuf Zoc sa pagpapakalma, pero alam niyang ang pagpapakalma sa emosyon ni Ruth Wilcox ang pinakamahalaga sa ngayon, ang hindi siya hayaang magdala ng anumang pasanin sa puso niya. Dukitin mo ang mga mata mo, pero nakita mo na, di ba? Woo, patuloy na umiiyak si Ruth. Kung sa tingin mo ay nagawan mo ng mali, maipapakita ko rin sa iyo, ang patas ay patas, hindi ba? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Ako, sasabihin na sana ni Ruth Wilcox, nakita ko rin ang sa iyo, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Nakita niya ang kay Yusuf Zoc. Kuha ng palihim ni Mia ang isang video sa banyo, at nakita niya si Yusuf Zoc na naliligo. At sa pag-iisip kung paano rin niya nakitang naligo si Yusuf Zoc, tila bumuti talaga ang kanyang malungkot na kalooban, at tumigil siya sa pag-iyak ng husto, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan, labis na nalulungkot. Sige, nagkamali ako, mali ako, huwag kang magalit. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung ano ang iniisip ni Ruth Wilcox ngayon, kaya patuloy niyang inaamin ang kanyang pagkakamali. Ikaw, talagang nabali mo ang binti ni Tyler Nash, at talagang natapakan mo. Talaga. Inilabas ni Ruth Wilcox ang ulo niya, at bigla niyang naalala na binanggit ni Yusuf Zoc ang pagkabali ng binti ni Tyler Nash at ang pagdurog sa ibon nito. At sino si Tyler Nash? Iyon ang pangalawang anak ni Parker, ang apelyido niya ay Nash. Oo, nagalit ako noon, at sumobra na ako sa pambubugbog. Nangako ako sa iyo, hindi ko nahahayaang saktan ka ulit ng kahit sino, tumanggo si Yusuf Zoc habang nagsasalita. Salamat, pumunta ka sa banyo at huwag kang lalabas, magbibihis ako. Hindi ito basta-basta hahayaan ng mga Nash, kaya natatakot akong mahihirapan ka, pero huwag kang matakot, nandito ako para protektahan ka. Ang mga salitang, nandito ako para protektahan ka, ni Ruth Wilcox ay nagpainit sa puso ni Yusuf Zoc. Magbihis ka muna. Matapos titigan ng malalim si Ruth Wilcox, dumiretso si Yusuf Zoc sa banyo. Samantala, mabilis na nagbihis si Ruth Wilcox, at ang kanyang buong kilos ay naging kalmado at payapa. Sa sitwasyong ito, hindi na ito tungkol sa pakiramdam ng pagkapahiya o pagkadismaya, ito ay tungkol sa pagsasaalang-alang sa matinding galit ng pamilya Nash. Sa totoo lang, ang pananakit ni Yusuf Zoc ng ganoon kalakas ay naglabas din ng sarili niyang galit, kaya hindi hinayaan ng mga Nash na makalaya si Yusuf Zoc, at syempre, hindi rin nila siya hinayaan na makalaya. Total, siya ang dahilan ng gulo, at si Yusuf Zoc ang bodyguard niya, kaya tiyak na tatargetin siya ng mga Nash bilang amo. May pakiramdam siya na may paparating na bagyo, ngunit anuman ang mangyari, hindi masasaktan si Yusuf Zoc. Kahit dakpin pa siya ng mga pulis, hahanap pa rin siya ng pinakamahusay na abogado para piyansahan siya. Yusuf Zoc, lumabas ka. Ikwento mo nga sa akin ang tungkol kagabi noong nag-away kayo ni Tyler Nash, bawat detalye. Matapos mabilis na ituwid ang kanyang damit at tingnan ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin sa loob ng kanyang bag, tinawag ni Ruth Wilcox si Yusuf Zoc para maikwento nito ang mga detalye ng laban.
Wala nang gaanong dapat sabihin, huwag ka nang magtanong, naayos na ang lahat. Umiling si Yusuf Zoc, determinadong hindi ibahagi ang kanyang sama ng loob sa mga Nash kay Ruth Wilcox. Naayos mo na ba yan? Paano mo ito hinarap? Hinahanap ka na ba ng mga pulis? Nagkita na ba kayo ng mga Nash? Napatawad ka na ba ng mga Nash? Binombo siya ni Ruth Wilcox ng mga tanong. Saan ka ba pumapasok sa isip mo ang dami mong tanong? Tara na, hindi na tayo pwedeng magtagal pa rito. Pag na-check na nila ang mga kwarto mamaya, siguradong pag-alitan tayo ng mga cleaning staff. Si Yusuf Zoc, na ayaw nang magsalita pa, ay hinawakan ang braso niya at nagsimulang maglakad papunta sa labasan. Nang marinig ito ni Ruth Wilcox, naubusan na siya ng katinoan at masunuring nagmadaling sumunod kay Yusuf Zoc pababa. Check out. Pagdating nila sa counter, nag-check out na si Yusuf Zoc, habang si Ruth Wilcox naman ay naglibot ng tingin, at tumingin sa dulo ng kanyang sapatos. Ginamit ng ka-era sa bar ang internal na telepono para magtanong tungkol sa kwarto sa itaas. Gayunpaman, ilang sandali lamang ang lumipas bago siya nakatanggap ng tawag pabalik sa internal na telepono, ang kanyang mukha ay bakas sa pagkagulat at galit. Pasensya na po, Ginoo. Hindi namin maibabalik ang iyong deposito. Malinaw na ipinagbabawal ng patakaran namin sa hotel ang pag-ihi o pagdumi sa mga bisita sa kama. Matigas ang mukha ng ka-era dahil ang tawag mula sa itaas ay nagulat na hindi lamang basa ang kutsan, kundi mayroon ding matapang na amoy ng ihi, malinaw na may bisitang umihi sa kama, at hindi lang isang beses. Tumaas ng mariin ang kilay ni Yusuf Zoc, at tumitig siya nang sabihin, hindi ka nagtatago ng kahit isang sentimo mula sa 2,000 deposito. Yusuf Zoc, nakatayo sa likuran ni Yusuf Zoc at nakatingin sa mga daliri ng paa nito, halos himatayan agad si Ruth Wilcox nang marinig niya ang mga salita ng ka-era. Kasabay nito, hinawakan niya ang braso ni Yusuf Zoc at kinaladkad palabas. Hindi niya maaaring hayaang mapahiya si Yusuf Zoc dito. 2,000 yuan para sa deposito. Bibigyan niya si Yusuf Zoc ng 20,000 pagbalik nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 77, Hindi mabibili ng pera ang puso. Yusuf Zoc, iyong mga pangyayaring nangyari kagabi, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito, kinagat ni Ruth Wilcox ang kanyang mga ngipin, habang nangingilid din ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. May iyak na siya, na talagang magpapawala ng sigla sa kanya. Ito ang ating munting sikreto, makakaasa ka lang, bulong ni Yusuf. Sino ang may maliit na sikreto sa iyo? Napabuntong hininga si Ruth. Nang sandaling maisip niya ang sitwasyong inilarawan ni Yusuf kagabi, mas lalong nag-init ang kanyang mukha, hinihiling na sana ay makahanap na lang siya ng butas na makapasok. Tama, wala tayong sikreto. Pero si Ginang Wilcox, bumalik na tayo sa Beijing, pagpapalit ni Yusuf ng usapan, at kailangan na talaga niyang bumalik sa Beijing. Kung tungkol naman sa mga tao sa Shanghai, tulad ng ikatlong kapatid at ng ikalimang Panginoon, hindi sila ang tunay niyang mga target. Maging ang ikatlong kapatid o ang ikalimang Panginoon, pareho silang itinalaga ng mga tao mula sa Beijing. Kung patuloy siyang makikipagbuno sa mga lokal na ahas dito, masasayang lang talaga ang oras niya. Bumalik na tayo sa Beijing, marahang bamantong hininga si Ruth. Tiyak na nasira ang proyekto ni Sanya, ngunit wala siyang masisisi para dito. Kung hindi siya iniligtas ni Yusuf, hindi ba tunay siyang napahamak dahil kay Tyler Nash? Sige, bumalik na tayo sa Marriott para mag-impake at mag-book ng mga tiket sa eroplano, sumulyap si Yusuf kay Ruth sa rearview mirror at nakangiting nagunjok, Ms. Wilcox, isang biyaya na nakabalat kayo, tama ba? Huwag kang malungkot, baka may mas magagandang oportunidad pa na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Natawa si Ruth sa panunokso ni Yusuf at natawa habang pinagalitan, ngayon ay ipinagmamalaki mo na naman ang husay mo sa panitikan. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo na maalam ako sa maraming larangan, Panginoon ng lahat? Sabi ni Yusuf, habang tumatawa. Tunay nga, Panginoon ng lahat, may kakayahang magsanay ng medisina, magmaneho, makipaglaban sa kapwa, at ngayon ay sumisipi pa ng mga klasikong linya upang magbigay ng payo. Hindi naman masama, sabi ni Ruth habang nakakunot ang noo. Tama, sa totoo lang, wala masyadong lalaking katulad ko sa mundo,
Pagmamalaki ni Yusef. Hindi marami. Wala nang iba pa ang dapat kundi ikaw. Sige, binibini. Wilcox, mali ako, titigil na ako sa pagmamayabang, ha? Huwag mo akong ilagay sa pedestal, natatakot ako. Magmaneho ka na lang, matalim na sabi ni Ruth sa kanya. Kuwit, di nagtagal, habang sinasadyang magsalita si Yusef ng walang kabuluhan, unti-unting bumuti ang mood ni Ruth, at pagkatapos ng mahigit kalahating oras, bumalik ang dalawa sa parking lot ng Marriott. Kailangan ba nating ipaalam sa executive secretary at sa iba pa? Lumabas si Yusef ng kotse, dala ang 3 bag ng mga artifact na jade at pera. Nirentahan ang kotse at kailangang ibalik sa Marriott mamaya. Hindi na kailangan, bumalik na lang tayo sa dati. Tandaan mo, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang mga nangyari kagabi. Nagkusa si Ruth na tulungan si Yusef na magbuhat ng bag, habang patuloy na nagbabala sa mahinang boses. Tikom ang bibig ko. Nasabi ko na sa iyo, sekreto natin yan, sabi ni Yusef habang kumikindat sa kanya. Nakakadiri ka, namula ang mukha ni Ruth at nanlaki ang kanyang batok sa kahihiyan. Nakita ba niya lahat kagabi? Pinadyak niya ang kanyang paa at mabilis na naglakad papunta sa Marriott. Walang nagawa si Yusef kundi sumunod sa kanya. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa lobby ng Marriott ng sunod-sunod, at saka sumakay sa elevator paakyat, isang binata na kanina pa nakaupo sa lobby at naglalaro sa kanyang telepono ang tumayo rin, lumabas ng hotel, at sumakay sa isang Skoda sedan sa parking lot. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagbukas ng video, at saka lumitaw sa screen sina Ruth at Yusef na sunod-sunod na pumapasok sa lobby. Snap! Pinindot niya ang pause. Pagkatapos ay itinoon ang tingin sa mukha ni Yusef sa frame, ikiling ang ulo at pinagmasdan ito ng ilang segundo bago agad na binura ang video. Siya ay tinatawag na Little Knife, isa sa 5 tigre na naglilingkod sa ilalim ng ika-5 Panginoon ng dalampasigan ng Shanghai. Ipinadala siya ng ika-5 Panginoon upang pumatay ng isang tao, kaya kailangan niya munang kumpirmahin kung sino ito at kung ano ang hitsura nila. Ngayong sigurado na siya, maaari na niyang ituloy ang susunod na hakbang ng plano. Nanatili siya sa kotse nang hindi umaalis, nanatiling nakatitig sa umiikot na pinto ng hotel. Bumalik si Ruth Wilcox sa kanyang silid, pagkatapos ay agad na nagpalit ng lahat ng kanyang damit at panloob, sadya lang talagang hindi magandang tingnan ang panloob na iyon. Samantala, si Yusef Zoc ay kausap sa telepono ang bar, nagtatanong tungkol sa mga flight papuntang kabisera ng umagang iyon. Alas 9:40 ng umaga. May mga tiket ba? 2. Oo. Kailangan namin ang kotse ng hotel mo para ihatid kami. Nasa file mo ang mga ID number natin, mabuti, bababa na tayo sa loob ng 10 minuto. Hindi inaasahan ni Yusef Zoc na may flight sa umaga, kaya agad siyang nagpabook ng mga tiket at, pagkatapos may handa ang sarili, dinala ang kanyang mga bag at kumatok sa pinto ni Ruth Wilcox. Sa oras na ito, hawak ni Ruth Wilcox ang kanyang pinalitan na damit panloob, nahihirapang isipin kung itatapon ba niya ito. Nang tumunog ang katok na, bang, labis siyang natakot, at mabilis niyang isinilid ang damit panloob sa isang compartment ng kanyang malita. Sino yan? Tanong niya habang nakatingin sa labas. Ms. Wilcox, bilasan mo, nakapag-book na ako ng mga tiket, flight ng umaga, alas 9:30 ang alis, kailangan nating umalis ng maaga. Oh, hintayin mo ako, lalabas na ako. Tahimik na mura ni Ruth Wilcox, bakit ba siya natatakot ng walang dahilan, at kinakabahan ng todo? Sige, hinihintay na kita, sabi ni Yusef Zoc, habang nakasandal sa labas ng pinto. Langit-ngit, pagkalipas ng halos 1 minuto, suot ang mahabang bestida, lumabas si Ruth Wilcox, dala ang kanyang malita at suot ang malalaking salaming pang-araw. Ang ganda ng damit na iyan, at lalo na sa iyo, walang pinalampas na papuri ni Yusef Zoc. May nagsisimula na naman ng kalokohan, di ba? Sinaman siya ng tingin ni Ruth Wilcox. Tara na, umuwi na tayo. Humagalpak ng tawa si Yusef Zoc at nagmadaling buksan ang elevator para kay Ruth Wilcox. Pagbaba nila, nakaabang na sa labas ang kotse ng hotel. Binayaran ni Yusef Zoc ang mga tiket sa eroplano at bayad sa serbisyo, at sumakay na sila sa kotse at umalis. Habang paalis ang sasakyan ng hotel,
Isang Skoda sedan sa parking lot ang dahan-daang nakasunod din sa likuran. Sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox ay nakaupo sa likuran ng kotse, at nakakagulat na ang driver ay ang mismong driver na sumando sa kanila mula sa paliparan. Heto, para sa iyo ito. Habang casual na nakikipag-usap si Yusuf Zoc sa driver, palihim na inabot sa kanya ni Ruth Wilcox ang isang bagay at sinundot ang hita nito. Tumingin si Yusuf Zoc sa ibaba at nakitang isa itong pitaka, mahaba at halatang bago. Kailan mo binili ito? Para sa akin. Nagulat si Yusuf Zoc, hindi niya nakitang bumili ng pitaka si Ruth Wilcox. Kunin mo na kung mahal mo, itinapon ni Ruth Wilcox ang pitaka at saka humarap sa bintana. Dinampot ni Yusuf Zoc ang pitaka at nakita rin ang logo nito, dalawang letrang Ingles, L at V. Kahit hindi siya nakakaintindi ng Ingles, alam niyang sa inisyal na L at V ay malinaw na ito ay ang luxury brand na Louis Vuitton, LV. Salamat, may pasasalamat na sumulyap si Yusuf Zoc sa batang babaeng nakaupo sa tabi niya. Hindi niya talaga alam kung kailan niya ito binili, at hindi niya inaasahan na bibilhan siya nito ng pitaka. Lumingon si Ruth Wilcox at marahang sinabi, huwag kang magkamali, ito ay isang gantimpala mula sa amo para sa isang empleyado, at isa pa, hindi mo makukuha ang iyong bonus na 10,000 yuan. Ayos lang kahit wala ang bonus, hindi mabibili ng pera ang taos-pusong pasasalamat. Ngumisi si Yusuf Zoc at sinabing, Ms. Wilcox, nagtagumpay ka sa pagbili sa akin, pero makakaasa ka, ang ganitong uri ng panunuhol sa hinaharap ay maaaring mas maging matindi pa. Kalokohan, hindi napigilan ni Ruth Wilcox ang matawa. Habang naglalandian sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox sa kotse, ang driver na sumusunod sa kanila, si Little Knife, ay kinuha rin ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Master Wu. Master Wu, malamang na hindi na tayo makakakilos. May dala silang mga bagahe at papunta na sa paliparan, mukhang aalis na sila, kasalukuyang nasa daan ng paliparan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 78, nandito na si Miles O'Brien. Ang holiday ng Golden Week ay isang peak season para sa turismo, at sa kabila ng insidente ng bomba sa hotel ilang araw na ang nakalilipas, mataas pa rin ang occupancy rate ng Fereni Hotel noong Golden Week. Pagkababa ng eroplano, dumiretso si Ruth Wilcox sa kumpanya para asikasuhin ang iba't ibang dokumentong naipon nitong mga nakaraang araw, habang si Yusuf Zoc, matapos ihatid si Ruth sa itaas, ay agad na tumawag kay Samuel Ross. Ang dahilan kung bakit sabik na sabik siyang bumalik ay upang harapin si Otis Quinn. Kung hindi niya maaayos ang mga bagay-bagay kay Otis, hindi magiging ligtas ang kanyang kapatid na babae sa Beijing sa hinaharap. Kaya, kahit ano paman, kailangan niyang lutisin ang mga isyu niya kay Otis Quinn ng tuluyan. Nasaan kayo? Pagkakonekta agad ng tawag, direktang nagtanong si Yusuf Zoc kung nasaan sila. Bumalik ka na ba? Tanong ni Samuel Ross, na naguguluhan. Kaka-rating ko lang sa opisina, sa ikalawang palapag. Nakatayo si Yusuf Zoc sa ikalawang palapag ng oras na ito, nakatanaw din sa lobby sa unang palapag. Medyo marami-rami ang tao sa lobby sa unang palapag, may ilang mga dayuhan pang ang nakaupo at nagkukwentuhan, pati na rin ang ilang mga bisitang nagche-check-in o nagche-check-out. Pwede ka bang lumabas? Tanong ni Samuel. Oo. Pero huwag tayong magkita sa araw, mag-usap tayo mamayang gabi. Nasaan ka? Tanong ni Yusuf Zoc. Sa Home Inn. Tumawa si Samuel, iyong hindi kalayuan sa kumpanya natin. Nandito kami ni Zuzi. Tumango si Yusuf Zoc. Alam ko ang lugar na to. Kumusta ang mga investigasyon ninyo nitong mga nakaraang araw? Sabi ni Samuel, umuwi si Otis na may semento sa braso, pero kanina pa kami nagtatanong-tanong, at ang pinuno ng sekta ang tumulong para sa iyo at sa sitwasyon ni Otis. Kahit ang babaeng naka-cheongsam na dumating ng gabing iyon ay ipinadala ng pinuno ng sekta, kaya kung gusto mong maayos ito ng tuluyan, kailangan mong hanapin ang pinuno ng sekta. Iyon din ang naisip ko. Bumantong hininga ng malalim si Yusuf at sinabing, pero sisimulan ko pa rin muna kay Otis. Paano mo planong gawin yan? Nagtataka si Samuel. Sabihin mo sa akin kung saan nakatira si Otis, huwag mo nang alalahanin ang iba pa. Matapos pag-isipan, sinabi ni Samuel, hayaan mong ihatid namin kayo ni Zuzi doon mamayang gabi, hindi malinaw ang usapan sa telepono.
Mav, pwede yan, tapos ibaba na natin ang tawag. Mag-ingat ka, siguradong may mga tauhan ng sect leader sa kumpanya. Babala ni Samuel. Alam ko, sabi ni Yusef at ibinaba ang telepono. Pagkababa ni Yusef ng telepono at akmang lalabas na sana, bigla siyang nakatanggap ng text message sa kanyang telepono. Ito ay mula kay Miles O'Brien, na nasa malayong lugar sa Shijiazhuang. Ang mensahe ay mababasa, pamilihan ng mga antigo ng Beijing Panjayuan, seksyon ng modernong koleksyon bilang 79 na Mang Yujai, ang may-ari na si Bryce Harper. Iyan lang ang lahat ng impormasyong nakapaloob, at pagkatapos itong basahin, agad na naunawaan ni Yusef ang intensyon ni Miles O'Brien. Hindi nakapunta si Miles, at ayaw niyang pumunta sa Beijing, kaya naman gusto niyang dalhin ni Yusef ang kanyang jade sa iba. At kung pwede lang sana siyang pumunta, hindi na niya hihilingin kay Yusef na maghanap ng iba. Huminga ng malalim si Yusef, umiling ng may mapait na ngiti, ngunit maya-maya lang, tumunog ang telepono niya, at ang caller ID ay nagpapakita kay Miles O'Brien. Matapos itong pag-isipan, agad pa ring sinagot ni Yusef ang tawag. Nakuha mo ba ang mensahe? Pumunta ako sa Beijing, tumutuloy sa address na nabanggit sa mensahe. Pagbalik mo sa Beijing, hanapin mo lang ako agad, aniya. Nasa Beijing ka ba? Sandali na natigilan si Yusef. Akala niya ang text message mula kay Miles ay isang tagubilin para maghanap siya ng ibang taong magtatasa ng mga artifact ng Jade, pero sino ang mag-aakala na ang ibig sabihin ng text message ay ang address na ito ang tinitirhan niya. Nagmadali ako pumunta rito pagkatapos kitang tawagan kahapon, malumanay na sabi ni Miles. Nang marinig ang medyo nahihiyang mga salita ni Miles, sa wakas ay nagpakita si Yusef ng kahit kaunting ngiti. Ang babaeng ito ay parang nakahanap ng karayom sa dagat, marahil ay nahihirapan din si Miles dito. Sige, pupuntahan kita pagbalik ko. May gagawin ako, kailangan ko nang ibaba ang tawag. Tinapos ni Yusef Zoc ang tawag ng nakangiti at saka tumakbo pataas. Dahil ginulat siya ni Miles O'Brien sa isang pagbisita, naisip niyang sorpresahin din ito at huwag nang sabihin pa rito na babalik na siya. Ang jade na binili niya sa Shanghai, pati na rin ang jade na binili ni Ruth Wilcox, ay nasa opisina pa rin ni Ruth Wilcox. Papunta na siya ngayon sa palengke ng pamilyang Ruiz para ipatasa kay Miles O'Brien ang jade at tingnan kung maganda ang kalidad nito. Sa mismong sandaling ito, si Ruth Wilcox ay nasa kanyang opisina at nakikinig ng maiikling ulat mula sa iba't ibang departamento. Nang kumatok si Yusef Zoc sa pinto, inakala niyang ibang tao iyon, kaya sinabi niyang tuloy ka, nang may malungkot na ekspresyon. Maingat at may lubos na paggalang si Yusef Zoc na pumasok, nang hindi lumilingon o nagpapakita ng pabiro, dahil alam niyang ayos lang magbiro kapag siya lang dalawa ni Ruth Wilcox, ngunit sa harap ng iba, kailangan nilang maglayo. Ayaw niyang maintindihan ng iba ang mga bagay-bagay o magsimulang magchismis. Ms. Wilcox, ang aking jade. Ang jade. Kailangan ko itong dalhin sa isang kaibigan para sa pagtatasa. Natawa si Ruth Wilcox nang makita ang seryosong kilos ni Yusef Zoc, pero syempre, kailangan din niyang magmukhang seryoso at bahagyang tumango, saka inilabas ang paper bag ni Yusef Zoc mula sa ilalim ng mesa niya at inilagay ito sa ibabaw. Pasensya na sa abala, Ms. Wilcox. Salamat. Kinuha ni Yusef Zoc ang paper bag at lumabas. Hindi nagtagal ang tingin ni Ruth Wilcox kay Yusef Zoc, sa halip, sinabi niya sa isa sa mga department manager, ituloy mo na lang, pakisuyo. Kuwait. Pagkatapos umalis sa kumpanya, diretsyong pumunta si Yusef Zoc sa merkado ng pamilya Ruiz. Siyempre, habang nagmamaneho, minamasdan niya ang mga sasakyan sa likuran niya. Ito ay isang kritikal na panahon, at tiyak na alam ng maalamat na kapatid na daw na siya ay bumalik at tiyak na kikilos, na tiyak na hindi maliit na bagay. Tandaan, noong nasa Shanghai siya, may mga putok ng baril, na nagpaliwanag na walang balak si brother daw na palayain siya. Gayunpaman, matapos lumiko ng ilang beses, hindi napansin ni Yusef Zoc ang anumang mga sasakyan na palaging sumusunod sa kanya, at kahit pagdating niya sa palengke ng pamilya Ruiz, wala siyang nakitang anumang kaina-hinalang sasakyan. Walang sumusunod sa akin, ano kaya ang ginagawa nila? Pagkababa ni Yusef Zoc ng kanyang sasakyan,
Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nilaybot ang paligid gamit ang kanyang telekinesis ngunit wala siyang naramdamang kahinahinala. Huwag mo nang isipin yan, pero puntahan muna natin si Miles O'Brien. Naglakad si Yusuf Zok papasok sa pamilihan ng mga antigo ng pamilya Ruiz. Ang pamilihan ng mga antigo ng pamilyang Ruiz ay may 6 na seksyon at napakalawak, na may maraming tao at malinaw na mas abala kaysa sa pamilihan ng mga antigo sa Nanjing West Road sa Shanghai. Ang pamilihan ng pamilya Ruiz ay kilala sa buong bansa, habang ang nasa Nanjing West Road sa Shanghai ay maituturing na isang maliit na pamilihan. Matapos ang halos 15 minutong paglalakad at pagtatanong sa 3 dumadaan, sa wakas ay natagpuan ni Yusuf Zok ang tinatawag na Shining Jade Studio. Ang Shining Jade Studio ay isang tindahan sa kalye, 2 palapag ang taas, na may ilang mga bato na may mga hilaw na mukha ng jade na nakasalansan sa harap. Siyempre, sa pamamagitan ng bukas na pinto, masisilayan din ang kumikinang na kayamanan sa loob. Sa loob ng Shining Jade Studio ay magagandang nakadisplay ang mga artifact ng jade sa lahat ng uri ng kulay, na may iba't ibang ukit tulad ng mga bulaklak at ibon. Pumasok si Yusuf Zok, dala ang paper bag, habang ang ilang mga customer ay pumipili ng mga artifact ng jade sa loob, at 2 babaeng sales associate ang aktibong tumutulong sa kanila. Bukod sa 2 sales associate at ilang mga customer, wala nang ibang tao sa tindahan. Baka nasa itaas sila. Agad na pinakawalan ni Yusuf Zok ang kanyang telekinetic sense at inabot ang 2 palapag. Nasa itaas nga sila. Habang itinutuon ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis sa itaas, napansin niyang may 3 taong nakaupo roon. Sa kanila, si Miles O'Brien lang ang babae, at naghahanda siya ng tsaa na parang isang tea artist para sa 2 lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makita ito, tumalikod si Yusuf Zok at nagtungo sa hagdanan patungo sa 2 palapag. Pakiusap po, Ginoo, tumigil na po kayo. Bawal ang mga nasa itaas na palapag at nakalaan para sa mga pribadong pagpupulong. Nasa unang palapag lahat ng artifact na yari sa jade. Agad siyang pinigilan ng isang sales associate. Sandaling tumigil si Yusuf Zok at saka sinabing, hinahanap ko si Mr. Si Bryce Harper, ang may-ari. Maaari mo bang ipaalam sa kanya na nandito ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 79, Kasaganaan sa wakas. Hinahanap mo ba ang aming amo, Mr. Bryce Harper? Tumingin ang server kay Yusuf Zok, at sinadyang sumulyap sa dala nitong bag. Pagkatapos ay tumango na parang naiintindihan niya, sabay sabing, sige, maghintay ka rito, tatawagan ko na lang siya. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang umakyat sa taas. Maya-maya pa, ibinaba ng tagapagsilbi ang isang lalaking nasa edad 40 na nakasuot ng itim na short sleeve na mandarin collar, na may tali ng mga butil na nakapulupot sa kanyang braso at isang piraso ng jade sa kanyang daliri. Ang mga nangongolekta ay madalas na naglalaro gamit ang ilang mga bagay sa kanilang mga kamay, at itong si Mr. Hindi naiiba si Bryce Harper. Hinanap mo ako. Kumusta, G? Bumaba si Bryce Harper at maagap na inabot ang kamay ni Yusuf Zok para makipagkamay, habang sinulyapan din niya ang handbag ni Yusuf Zok. Nandito si Luis, di ba? Ang pangalan ko ay Yusuf Zok, kaibigan ako ni Miles O'Brien. Nakipagkamay si Yusuf Zok kay Bryce Harper habang nagpapakilala. Oh, ikaw ba yung kaibigan ni Luis na gustong ipatasa ang jade? Pasensya na, Luis, bumaba ka na, nandito na ang kaibigan mo. Sabi ni Mr. Paulit-ulit na yumoko si Bryce Harper nang may ngiting humihingi ng paumanhin, habang sinisigawan din si Miles O'Brien na bumaba. Kumatok, narinig ni Yusuf Zok ang tunog ng mga tumatakbong hakbang pataas, nagmadali siya na parang may kailangang gawin. Whoosh! Tumakbo si Miles O'Brien papunta sa hagdanan sa 2 palapag. Tumangala si Yusuf Zok, tumingin siya sa ibaba, at pagkatapos ay nagsimulang tumawa silang dalawa. Hindi mo sinabi sa telepono na nakabalik ka na, tinignan siya ni Miles O'Brien nang may pagsisisi. Natawa si Yusuf Zok. Hindi mo rin sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka sa kabisera. Pumunta tayo sa taas para mag-usap, nagtimpla lang si Luis ng tsaa, sabi ni Mr. Gumawa si Bryce Harper ng isang malugod na pagtanggap. Pagkatapos mo,
Magalang na sumenyas din si Yusuf Zoc kay Mr. Si Bryce Harper ang mangganguna. Ngumiti si Bryce Harper, saka nagtanong habang naglalakad paakyat, sabi ni Luis bumili ka raw ng jade sa Shanghai at gusto mo raw ipatasa ang mga ito. Sumagot si Yusuf Zoc, oo, ilang maliliit na bagay lang mula sa pamilihan ng mga antigo ng Kishi sa Nanjing West Road. Magaling, pwede nating i-enjoy ang jade habang humihigop ng tsaa, haha, natatawang sabi ni Bryce Harper. Sinundan siya ni Yusuf Zoc paakyat ng hagdan, at tila medyo nag-alangan si Miles O'Brien matapos siyang muling magkita, hindi sila masyadong nagpakita ng pagmamahal, ngunit nagpalitan ng maunawang tingin. Pagkatapos nilang makaupo, nagpakilala si Miles O'Brien, Yusuf, ito si Tio Bryce Harper, ang may-ari dito. Itinuro ni Miles O'Brien si Bryce Harper pagkatapos ay itinuro ang isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng jacket, at ito si Tio Leo. Tio Bryce Harper, Tio Leo, hello, walang nagawa si Yusuf Zoc kundi gamitin ang Tio, dahil sila ni Miles O'Brien ay nasa iisang henerasyon. Ilabas mo sila, isa-isa. Eksperto si Luis, at gayon din si matandang Leo. Ipasuri natin kay Luis ang unang item habang kami ni Old Leo ay magbibigay ng karagdagang komento, sabi ni Mr. Hindi nakatayo si Bryce Harper sa mga seremonya, dahil madalas na nasa sabik ang mga collector sa mga kayamanan, kaya medyo sabik siyang makita ang mga jade na dala ni Yusuf Zoc. Sige, pinahahalagahan ko ang tulong ng dalawang tiyuhin, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc habang kinukuha ang isang jade bracelet mula sa paper bag. Isa itong maganda at matingkad na lantian sa buong paligid. Pagkalabas ng Pulse Ares, sabay na napabulalas ang dalawang may-ari, at kinuha ito ni Miles O'Brien at sinuring mabuti. Gayunpaman, wala pang isang minuto ay nagliwanag ang mga mata ni Miles O'Brien, na sinundan ng pagtawa ng mahina. Nang makita ang tawa nito, alam ni Yusuf Zoc na walang dad ang tunay ang Pulse Ares. Anong klase? Tanong ni Tio Leo dahil sa kuryosidad. Ice Kind Sun Green, isang lumang gamit, tingnan mo, iniabot ni Miles O'Brien ang Pulse Ares kay Tio Leo. Kinuha ni Tio Leo ang kanyang magnifying glass, sinuri ito laban sa sikat ng araw ng matagal, at pagkatapos ay bumantong hininga, binigyan si Yusuf Zoc ng kakaibang tingin. Sa wakas ay si Bryce Harper na ang kumuha nito, at nang magawa niya ito, inilagay niya ang Pulse Ares sa ibabaw ng tea machine at binuhusan ito ng tubig. Hindi sumipsap ng tubig ang Pulse Ares, nalaglag lahat ang mga patak, na nag-iwan ng bahagyang mamantika na kintab. Tama si Luis, dekalidad ang pirasong ito, talagang binili mo ba ito sa isang tindahan sa kalye? Halatang hindi naniwala si Bryce Harper, sino ba naman ang may ganitong kagandang jade na maibebenta sa isang tindahan sa kalye, hindi ba? Tumango si Yusuf Zoc at naalala, noong panahong iyon, ang Pulse Ares na ito ay kasama ng 12 ng iba pa, pero pakiramdam ko ay maganda ito, kaya binili ko ito. Aba, totoong paghahanap ng kayamanan iyan. Nag-thumbs up ang may-ari na si Leo kay Yusuf Zoc at sinabing, huwag mong sabihing hindi mo naiintindihan ang jade. Hindi talaga, binili ko lang yan base sa nararamdaman ko. Talaga, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Luis. Umiling si Yusuf Zoc. Tio Leo, kung naiintindihan niya ang jade, dadalhin ba niya ito rito para sa pagtatasa? Umiling din si Miles O'Brien at sumulyap kay Yusuf Zoc, magkano ang nagastos mo sa Pulse Ares na ito? 13,000 yuan. Pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zoc, sina Bryce Harper at owner Leo ay parehong nabulunan at umirap. 13,000 yuan para sa isang lumang Pulse Ares na jade, at Ice Kind Sun Green din ito ba si Mr. Zoc talaga? Anti ka na, ibenta mo na itong Pulse Ares at hindi bababa sa 600,000 ang makukuha mo, at kung mas mataas ang alok, posible pang umabot ng 1,000,000. Halos mapatalon si Yusuf Zoc nang marinig ang mga sinabi ni Miles O'Brien. Kaya ba talagang ganoon kahalaga iyon? Nabili sa halagang mahigit 1,000, kaya naman itong ibenta ng hindi bababa sa 600,000. Kukunin ko sa halagang 800,000, ibinebenta mo ba? Biglang sabi ng may-ari na si Leo. Tio Leo, bilang isang malaking amo, hindi mo maaaring samantalahin si Yusuf Zoc.
Magbigay ka ng 700,000 at kunin mo agad. Agad na nagpasya si Miles O'Brien para kay Yusuf Zoc. Sige, babayaran ko lang saglit. Pumayag ang may-ari na si Leo nang walang pag-aalinlangan, na ibenta ang Pulse Ares sa halagang 700,000. Labis na naguluhan si Yusuf Zoc. Kumita ba siya ng 700,000 sa loob lang ng ilang minuto? Talaga bang sumasabog ang kanyang swerte sa pananalapi at buhay pag-ibig? Ituloy mo at ilabas mo na ang susunod na bagay. Sa sandaling ito, mausisa na hinihimok ni Bryce Harper si Yusuf Zoc na ipakita ang susunod na bagay. Talagang hindi siya naniniwala na umaasa si Yusuf Zoc sa pakiramdam na mag-isa para makabili ng jade. Siyempre, kung ang susunod na piraso ng jade ay hindi maganda, kung gayon ay bagay ito sa swerte ni Yusuf Zoc. Matapos mag-isip ng kaunti, kumuha si Yusuf Zoc ng isang palamuti sa tanawin, at ito ang pinakamahal niya, na umabot sa mahigit 10,000 yuan. Tingnan mo muna, sinenyasan ni Bryce Harper si Miles O'Brien na suriin ito. Magaling ang pagkakagawa. Malinaw ang paningin ng may-ari na si Liu, napansin niya ang masalimuot na ukit ng palamuti pagkalabas pa lang nito. Matapos itong kunin, natuklasan ni Miles O'Brien na napakabigat ng palamuti, na may tray na rosewood sa ilalim, at ang tanawin mismo ay nagpapakita ng berde na may mga kulay dilaw at kayumanggi. Ang tray ay gawa sa lilang rosewood, kung titingnan ang kulay, kahit papaano ay mula ito sa dinastiyang Ming o Qing. Maingat na sinuri ni Miles O'Brien ang tray na rosewood, pagkatapos ay tiningnan ang tanawin ng jade, at biglang umiling ng may mapait na ngiti. Anong problema? Peke ba? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zoc. Tio Liu, Tio Bryce, pakitingnan po ninyo, pero mag-ingat kayo, huwag ninyong ihulog sa sahig, babala ni Miles O'Brien habang iniaabot niya ito gamit ang dalawang kamay kay Bryce Harper. Kumuha si Bryce Harper ng magnifying glass, at muling isinuot ni Owner Leo ang kanyang salamin sa pagbasa. Pinagmasdan itong mabuti ng dalawa. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling sandali ng pagsisiyasat, sabay na tumangala ang dalawa, nagpalitan ng tingin, pagkatapos ay lumingon kay Yusuf Zoc. 3,500,000, Yusuf Zoc, kukunin ko itong palamuti. Marahang antong hininga si Bryce Harper. 5 milyon, wala ni isang sentimong bawas. Biglang itinaas ni Miles O'Brien ang presyo ng 1,2 milyon ng walang alinlangan. Muling natulala si Yusuf Zoc. Nako, ginawa na siya, hindi na niya kailangang gumawa ng iba pa, pumunta na lang sa mga tindahan sa kalye para maghanap ng kayamanan, at maaari na siyang maging isang multimilyonaryo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 80, Milyonaryo. Nagsimula ang pelikulang Miles O'Brien na may 5 milyon, at tila wala siyang iniwang lugar para makipagtawaran. Sumulyap lang si Bryce Harper kay Miles O'Brien, naniniwala sa kanyang puso na ang relasyon nila ni Miles O'Brien ay dapat maging napakalapit, dahil pareho silang may ugnayan sa pamilya mula sa kani-kanilang mga angkan. Kaya naman, hindi dapat hayaan ni Miles O'Brien na malugi siya, ngunit ngayon ay bigla niyang itinaas ang presyo ng 1,500,000, kaya't ang halaga ng palamuting ito sa tanawin ay umabot na sa 5 milyon. Siyempre, kahit na 5 milyon ang halaga, malaki pa rin ang potensyal ng palamuti sa tanawin na ito para sa mataas na presyo, maaari pa rin siyang kumita. Mga babae na gumagawa ng sarili nilang daan palabas dyan, biglang antong hininga si Bryce Harper. Sa puntong ito, kung hindi niya makita ang relasyon ni Yusuf Zoc at Miles O'Brien, isa siyang tanga, kaya matapos suriin ang palamuti ng ilang beses, sinabi niya, sige. Hehe, Yusuf, ilabas mo ang pangatlong bagay. Napatawa si Miles O'Brien, hindi niya maaaring hayaang matalo si Yusuf. Dapat itong ibenta sa eksaktong halaga nito. Si Yusuf, natulala pa rin, ay naglabas ng isa pang piraso ng jade, na hugis peach. Sa ngayon, hindi na nagulat ang tatlo ni Miles O'Brien sa mga jade item na ginawa ni Yusuf. Matapos maingat na siyasatin ang pirasong hugis peach na ito, kapwa si Mr. Sina Leo at G. Hindi nag-alok si Harper. Gayunpaman, tumanggo silang dalawa bilang pagsang-ayon, binanggit ang tungkol sa malayelong translucency at na ito nga ay isang bihira at dekalidad na jade. Ang pendant na hugis peach na ito ay dapat na nagkakahalaga ng 666,000, isang maayos at maswerteng numero. Tio Harper, bakit hindi mo tanggapin?
Pangungulit ni Miles O'Brien. Kukunin ko ito sa halagang 360,000, pero sa halagang 66,000, maibebenta ko ito para sa iyo. Sa pagkakataong ito, agad na umiling si Bryce Harper, hindi siya makikipag-ugnayan sa anumang mababang uri ng transaksyon. Deal. Hindi na ito inisip pa ni Yusef sa gilid at direktang sumang-ayon sa transaksyon. Sa ngayon, basta maipagbili niya ang jade, kahit anong halaga ay pwede na, gayunpaman, malaking tubo na iyon. Baka malilito ka sa ganitong paraan, ang hugis peach na pendant na ito ay tunay na nagkakahalaga ng 666,000, mausisang sabi ni Bryce Harper, habang nakatingin kay Yusef. Hindi mahalaga, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na sa lahat ng jade ay hindi ako gumastos ng higit sa 40,000 yuan? Sagot ni Yusef, habang inilalabas ang dalawa pang bagay, ang huli sa lahat. Isa sa mga ito ay may kasamang garapon ng bawang, at ang isa pa ay isang bote ng jade na halos kasing laki ng hinlalaki, na halos kasing laki ng isang maliit na bote ng mga tableta ng nitroglycerin. Nang iharap ang bote ng jade, agad na nagliwanag ang mga mata ni na Miles O'Brien at ng iba pa dahil sa pagtingin pa lang dito, ang bote ng jade ay nagre-reflekta ng liwanag, hudyat ng napakataas na grado. Magandang bagay, sabi ni Miles O'Brien matapos itong hawakan at siyasatin, habang humihinga ng malalim, isang bote ng gamot na ancient jade na may kulay imperial green, malamang nadala ng mga maharlika at matataas na opisyal. Esmeralda talaga ito, Yusef, seryoso ka bang sinasabi sa akin na nakita mo ito sa isang tindahan sa kalye? At mayroon kang 100% tagumpay sa pangangaso ng kayamanan? Tanong ni Mr. Hindi makapaniwala si Leo, at bahagyang umiling si Bryce Harper. Kung sasabihin ni Yusef na natagpuan niya ang mga ito sa isang tindahan sa kalye, malamang ay malapit nang magalit sa kanya si Bryce Harper. Ngayon, pinaghihinalaan niya na isang collector ang nagtiwala kay Yusef sa pagtatasa ng jade, kung hindi, kahit na siya ay isang bihasang manlalaro ng jade, imposibleng laging makahanap ng ginto si Yusef. Huwag mong alalahanin kung saan ito nanggaling. Sino ang may gusto nitong bote? Sinenyasan ni Miles O'Brien si Yusef gamit ang kanyang mga mata, sinasabihan itong huwag magsalita dahil sa puntong ito anumang sabihin nito ay hindi paniniwalaan ng dalawang tiyuhin. Bagamat maayos ang bote, imposibleng pahalagahan ito. Una, napakaliit nito, pangalawa, ang paggamit ng imperial green sa paggawa ng ganoong bote ay pag-aaksaya ng mga kaloob ng langit. Kung ibibigay natin ito ng napakababa, hindi nito mabibigyan ng hustisya ang tunay na halaga ng jade, ngunit kung itatakda natin ito ng napakataas, ito ay talagang. Umiling si Liu. Ang ganoong kaliit na bote, kahit gawa sa sinaunang jade at maging sa berdeng imperial, ay sadyang napakaliit. Sayang naman kung sisirain ito, pero kung hindi ito sisirain, malamang na hindi makakaakit ng kahit sinong collector ang maliit na bote na ito. Kung gayon, itatago muna natin ito sa ngayon. Malamang ginamit ito sa paglalagay ng gamot. Baka may gusto nito mamaya, sabi ni Miles O'Brien habang iniaabot ang maliit na bote pabalik kay Yusef at saka itinoon ang pansin sa garapon ng bawang. Pangdurog ito ng gamot, ginagamit sa pagdurog ng halamang gamot, pero hindi gaanong maganda ang patina, hindi may kintab, at may mantsa ito ng maitim na kayumangging kulay ng mga halamang gamot. Hindi namin ibebenta ang item na ito, nakangiting sabi ni Miles O'Brien habang kinukuha niya pabalik ang garapon ng bawang. Sa sandaling iyon, habang tinatanggap ni Yusef ang garapon ng bawang, kumunat ang noo niya at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang garapon na ito ng bawang at ang bote ng gamot ay gawa sa iisang uri ng jade. Siguro dapat nyo ulit tingnang mabuti. Yung parehong jade, Emperor Green. Nabigla silang tatlo, isang maliit na bote ng gamot na kasing laki lang ng hinlalaki, pero ang garapon ng bawang ay napakalaki, kung masisira ito, maaari nitong masira ang 3 o 4 na pulse earrings at pendant na jade. Kukunin ko ang papel de liha, agad na tumayo si Miles O'Brien para kunin ang papel de liha, habang ang may-ari ng tindahan na si Liu at si Bryce Harper ay mausisa ring kinuha ang garapon ng bawang at tiningnan ito, ngunit hindi nila makita ang kulay emperador na berde. Itim na itim ang labas, hindi nakikita ng mata. Paano mo nalaman na kulay berde rin iyon ng bote ng gamot? Mausisang tanong ni Bryce Harper. Dapat nga,
hintayin mong bumalik si Louis Garrett. Hindi masabi ni Yusuf Zoc na nakita niya ito sa pamamagitan ng telekinesis, kaya umiling na lang siya nang walang sinasabi. Di nagtagal, ibinalik ni Miles O'Brien ang papel de liha at kinuha ang garapon ng bawang para simulang muli ang pagliha. Pagkalipas ng halos 1 minuto, naliha na ni Miles O'Brien ang isang bahagi na kasinlaki ng bola ng ping-pong, at sa butas na iyon, bumungad ang translucent na esmeralda sa harap ng tatlo. Natulala silang tatlo, walang imak nang makita ang esmeralda na kasing laki ng bowl ang ping-pong. 30 milyon, tatanggapin ko. Biglang kumilos ang may-ari ng tindahan na si Liu, inagaw ang garapon ng bawang mula sa mga kamay ni Miles O'Brien. 33 milyon, matandang Liu, huwag mo akong kalabanan para dyan. Kung hahawakan ko to, makakagawa ako ng 4 na pulse ares, kahit 10 pares ng hikaw. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Bryce Harper. Ang napakalaking piraso ng Emperor Green ay isa lamang lusong, ngunit sa paningin ni Yusuf Zoc, isa lamang itong garapon ng bawang. Mga tiyo, hindi po namin ito ibinebenta, umiling si Miles O'Brien. Kahit gaano karaming pera ang makapagpapabago ng aming desisyon. Wala kang pinal na desisyon, Yusuf Zoc, ang alok ko ay 35 milyon, ibebenta mo ba ito sa akin? Ayaw talagang magpatalo ni Liu, ang may-ari ng tindahan. Medyo nahiya si Yusuf Zoc, nagtataka kung bakit ayaw itong ibenta ni Miles O'Brien. Kaya tumingin siya kay Miles O'Brien, ang mga mata nito ay nagtatanong sa dahilan niya. Nang hindi sumasagot kay Yusuf Zoc, nag-isip-isip si Miles O'Brien at saka sinabing, mga tiyo, alam ninyo naman na ang Emperor Green ay pambihira ng pambihira, wala ni isang piraso ang lumalabas sa loob ng ilang taon. Kung ang garapon na ito nagawa sa bawang ay mahawakan ng maayos, maaaring makagawa ng isang batch ng mataas na uri ng Emperor Green Jade. Gaya ng alam mo, may presyo ang ginto pero walang katumbas ang jade, ang garapon na ito ng bawang ay wala ng katumbas ngayon. Kung gayon, kailangan ko itong bilhin, nagpakawalang hiya si Liu, may-ari ng tindahan. 40 milyon, wala ni isang sentimong bawas, hindi naman ayaw ibenta ni Miles O'Brien, pero ang totoo ay tinataasan niya ang presyo. Hindi inaasahang nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng tindahan na si Liu, at kinuha rin ni Bryce Harper ang sarili niyang lighter, at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Pareho nilang kinukwenta kung gaano karaming produkto ang makukuha nila mula sa garapon ng bawang at kung magkano ang kikitain nito sa huli. Louis Garrett, kontento na tayo sa 35 milyon, hindi 40 milyon, sabi ni Yusuf Zoc sa puntong ito. Malaki ang gastador niya, at ang tibok ng puso niya ay mabilis na kumakabog. Sa loob lamang ng maikling panahon, siya ay naging isang multimilyonaryo. Kaya't kontento na siya at naramdaman ang pangangailangang hayaang kumita rin ang 2 tiyuhing ito, tutal, parang pagkakaroon ng 2 kaibigan sa kabisera. Tuso ang lalaking ito, ayaw niya ng minsanang kasunduan lang sa 2 malalaking negosyanteng ito. At pagkarinig sa sinabi niya, sandaling natigilan si Miles O'Brien, at kapwa sina Frank Harper at ang may-ari ng tindahan na si Liu ay sandaling natigilan din. Nakakatuwa itong si Yusuf Zoc.